Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3421 Longchi. Boom! Gatlang M. Tulad ng pagbagsak ng bituin, ang nagngangalit na apoy ng Phoenix ay tinangay ang milyon-milyong milya. Sa ibang mga lugar sa universo, ang mga ordinaryong bituin ay hindi maaaring pigilan ang gayong shockwave, ngunit dito ang Feng Chiwo ay hindi gumagalaw, sa halip ay may mga pagsabog ng gininto ang halos, na parang pinapakain. Siraw ang espada at kalasag ni Ye Fan, at siya ay nakakalat, halos hindi nakaharang sa nakakagulat na epekto. Sa 10,000 espada, ang isang Suzaku na nagbuka ng mga pakpak nito sa hangin ay itinuring ang pagbuo ng espada bilang wala. Nagpapalabas ito ng nagniningas na mataas na temperatura, nakatitig kay Ye Fan at sa iba pa na may masamang mata. Emperor level sword intent. Ikaw ba ang sword god ng taong iyon? Biglang naramdaman ni Ye Fan na siya ay napakatalino, at kahit si Suzaku dito ay kilala siya. Ito. Senior Suzaku, teritoryo mo ba ito? Hindi alam ni Ye Fan kung kuya o kuya ang tawag sa kanya, gayunpaman, si Suzaku na lumaki ay mas matanda sa kanya, kaya tama lang na tawagin siyang senior. Hindi lamang ang aking teritoryo, ang mabahong ahas na ito, at ang dalawang maliliit na bagay, ay kumakain ng prutas na chiksiya na inihanda ko para sa aking anak. Sinabi ni Suzaku sa isang mapanghamak na tono, ikaw ay isang Shenlang clan, o isang emperador-level swordsman, bakit? Kailangan mo bang gumawa ng mga bagay tulad ng pagnanakaw ng manok at aso? Ano ba ang problema ng pagnanakaw ng ilang prutas? Ang aking amo ay nagnakaw ng maraming bagay, at nagnakaw pa siya ng mga tao. Itinaas ni Xiao Jin ang kanyang ulo at tumalikod sa kawalan ng kasiyahan. Tinawag itong, mabahong ahas, at napakasakit sa pakiramdam na malantad. Si Xiao Jin ay hindi isang pure-blooded dragon. Umasa siya sa kanyang pagsusumikap at sa iba't ibang pagkakataon matapos makatagpo si Ye Fan, at siya ay naging isang gintong dragon na may pangalang, matako na ahas, sa lahat ng paraan. Minsan, iniisip ni Xiao Jin na siya ay kahanga-hanga. Bihira ang ahas na umabot sa puntong ito, kaya madalas niyang tinatawag ang kanyang sarili na, Master Xiao Jin, sa harap ng mga tagalabas. Ngunit sa katunayan, kapag nakatagpo ng isang tunay na high-level pure-blood beast, si Xiao Jin ay talagang mas mababa ng kaunti. Pinandilatan ni Ye Fan si Xiao Jin, ngunit hindi ito tinamaan. Sa bagay, hindi rin niya nagustuhan, at napagalitan si Xiao Jin. Sword God, ito ang iyong lingkod. Paano mo ito dinidisiplina? Malamig na sabi ni Suzaku. Senior, kinain namin ang iyong prutas na chiksiya. Kapag nakasala kami, handa akong magbayad. Ngunit sobra-sobra para sa iyo na tawagin si Xiao Jin na mabahong ahas, at si Xiao Jin ang aking pamilya, hindi isang utusan. Mahinahong sabi ni Ye Fan. Masigasig na tumingin si Little Jin kay Ye Fan, nangingilid ang kanyang mga luha. Master, woo! Itinikom ni Xiao Jin ang kanyang mga labi at gustong umiyak. Ngumisi si Suzaku, hindi ito nakapasa sa Longshi test, hindi kumukupas ang pagiging demonyo nito, at naglalabas ito ng baho ng ahas, sa buong katawan nito. Hindi ba't mabahong ahas? Longshi. Sumimangot si Ye Fan, ano iyon? Si Xiao Jin ay nagkasala at tahimik na ibinaba ang kanyang ulo. Hindi mo alam. Hindi maiwasan ni Suzaku na magulat. Senior, paliwanagan mo ako. Kinaikit ni Suzaku ang kanyang mga mata, hindi ito dragon, maaari itong tawaging dragon. Mayroong libu-libong species ng dragon, na higit pa sa ating Suzaku, ngunit ang tanging tunay na makakapantay sa ating Suzaku, Baiho at Xuanwo ay ang Shenlong. Tanging ang Shenlang, ang hari ng Dragon Clan. At sino mang di pure-blood Dragon Clan na gustong maging dragon ay dapat pumasa sa pagsubok ng Dragon Pond. Ang pagtalon mula sa Dragon Pond patungo sa Dragon Gate ay maaaring maghugas ng demonyong enerhiya at maging isang tunay na dragon. Kung hindi, ito ay palaging isang demonyo, hindi isang Diyos. Biglang napagtanto ni Ye Fan na mayroon pa ring ganoong hakbang. Hindi nakakagulat na ang Suzaku na ito ay madalas na tinatawag ang sarili na, ang Diyos. Lumalabas na ang mga hayop ay talagang hindi lamang hitsura, mayroon din silang mahigpit na pagsasapan sa loob nito. Xiao Jin, alam mo na ba? Hindi maiwasan ni Ye Fan na tumingin sa mata ko na ahas. Napahiya si Xiao Jin, halatang hindi normal. Guro, nabalitaan ko na ang mga pumasok sa Dragon Pond. Siyam na namatay. Hindi ba't mabuti para sa atin na maging ganito ngayon? Kung gayon, maaari ka bang mag-evolve sa isang asul na dragon tulad nito? Tanong ni Ye Fan. Natahimik si Kim. Napangiti si Suzaku, Sword God, masyado mong minamaliit si Qinglong. Tanging si Qinglong lang ang maaaring ituring na tunay na hari sa mga divine beast. Maging ang aming angkan ng Suzaku ay kailangang aminin na ang katayuan ni Qinglong ay ang ulo ng mga banal na hayop. 5-clawed golden dragon. Kahit ang tunay na pamilya ng dragon ay walang kapangyarihan ng Qinglong. Isang halimaw na ahas, kahit na hindi isang tunay na 5 kuko na gintong dragon, ay umaasa pa rin na mag-evolve sa isang pinakamataas na asul na dragon. Kung ito ang kaso, kung gayon ang asul na dragon ay hindi magiging bihira. Bumilis ang tibok ng puso ni Ye Fan, gaya ng inaasahan.
Sabihin na lang natin, paano naging 5-clawed golden dragon si Xiaojin. Kahit napakainin mo ito ng iba't ibang mga suplemento, hindi ito gaanong paglaki. Akala ko dati, likas na mahiyain si Xiaojin, pero ngayon alam ko na hindi, authentic si Xiaojin. Kahit napakiramdam ko ay medyo duwag si Xiaojin, isang hakbang na lang. Siya ay kumakain at umiinom pa rin araw-araw, hindi nagsisikap na mapabuti, at nagsusumikap na makapasa sa gantry, gaano ito kahusay. Gayunpaman, hindi na kayanan ni Ye Fan, at naramdaman niyang hindi ito madali para kay Xiaojin. Huwag kang magmukhang may nagawa kang mali, hindi ako umaasa sa iyo para sa proteksyon, at ayos lang ang iyong kahinaan. Normal lang na matakot sa kamatayan, napabuntong hininga si Ye Fan. Master. Lalong nalungkot si Xiaojin nang marinig niya itong sinabi ni Ye Fan. Pero nakakatakot talaga. Matapos itong maging isang 5-clawed golden dragon, ang induction ng Long Qi ay naging napakalakas. Alam nitong napakadelikadong lugar, kaya nagpanggap itong hindi. Senior Vermilion Bird, mali talaga na kainin natin itong Chixia fruit. May ibibigay ba ako sa'yo? Diyos ng Espada, alam mo ba na ang mga buto ng Qia na ito ay nilinang ko na may asensya ng dugo sa loob ng 700,000 taon? Senior, with all due respect, hindi mo sila pwedeng iluwa pagkatapos mong kainin. Hindi naaayon sa ating pagkakakilanlan ng pag-aaway, di ba? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Namilog ang mga mata ni Suzuko, at natural nitong naramdaman ang kapangyarihan ng layunin ng espadang ito. Maging si Suzuko, na walang kamatayan at walang kamatayan, ay hindi gustong harapin ang dilema ng pangangailangang ipanganak muli mula sa abo dahil sa ilang bunga. Ito ay sapilitang isilang na muli at sumasakit sa kanyang paglilinang. Bukod dito, kung talagang burahin man ito ng Emperor-level sword intent, hindi nang ahas si Suzuko na makipagsapalaran, pagkatapos ng lahat, hindi pa nito nakatagpo ang Emperor Sword. Dahil ikaw rin ang emperador ng sangkatauhan, gusto kong magkaroon ka ng ilang dekalidad na lingbaw na lumilipad na mga espada. Sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso, mabuting tao. Ang pambungad ay isang mataas na kalidad na lingbaw level na flying sword. Mayroon lamang 12 ang lumilipad na mga espada ng gradong ito sa kanyang sword god ring. Sa mundo, ito ay isang sobrang artifact na maaaring maging sanhi ng pagnakawan ng quartet. Senior, hindi ko akalain na kahit na pagsamahin mo ang lahat ng iyong Chixia fruits, wala ni isa sa pinakamataas na kalidad na spirit treasures na sulit, di ba? 700,000 taon. Sigurado ka bang makakagawa ka ng mataas na kalidad na spirit treasure flying sword? Nakangiting umiling si Ye Fan, direktang naglabas siya ng isang tumpok ng mga top grade na espiritual na materyales, na lahat ay regalo sa kanya ng Chao Clan. Ito, sa tingin ko ay makatwiran. Nagliwanag ang mga mata ni Suzuko, ang mga espiritual na materyales na ito ay talagang may mataas na kalidad at makakatulong ito sa paglilinang nito. Kung tutusin, ito ay isang Diyos ng espada. Talagang hindi makatwiran na hingin ang iyong espada. Anyway, tanggapin mo ang mga espiritual na materyales na ito nang may pag-aatubili. Inabot ni Ye Fan at hinawakan sina Xiaozi at Fat Hu, at kinuha ang dalawang maliliit na bagay. Huwag mong kainin. Babayaran mo ba ako ng kamatayan? Ang dalawang maliliit na bagay ang tumingin kay Ye Fan ng malungkot, tila kulang. Naglabas si Ye Fan ng 2 piraso ng maaalog at binusalan ang mga ito. Nga pala, Senior, nasaan ang Suzuko King mo? May kinalaman ako sa kanya. Lumingon si Ye Fan at tinanong ang Suzuko, na nagbibilang ng mga espiritual na materyales, ang kanyang mga mata ay medyo masaya, at tila naramdaman niyang marami na siyang natamo. Ano? Tumalikod si Suzuko, hinahanap mo ba ang kamahalan? Kilala mo ba ang aming kamahalan? Ilang beses ko na itong nakita, hindi ba ang angkan mo ng Suzuko ay nakipagkompetensya sa trono noon? Binigyan din ako nito ng bata at binigyan ako ng balahibo ng Suzuko, tulungan mo akong alagaan. Ano, gatlang M. Iniunat ni Suzuko ang kanyang boses, namutla ang kanyang mukha sa gulat, binigyan ka ng iyong kamahalan ng mga balahibo ng Suzuko. Nagtaka si Ye Fan, ano ang mali dito? Sword God Your Excellency. Kaibigan ka ng His Majesty, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Nagmamadaling ibinalik ni Suzuko ang isang tumpok ng espiritual na materyales kay Ye Fan. Itinuro ni Wing ang tambak ng prutas ng Cabernet. Kunin ang lahat ng prutas. Karangalan kong makita ang aking prutas. Napaawang ang bibig ni Ye Fan, tila. Mga kamag-anak na kabahayan, kahit saan man sila pumunta, lahat sila ay pantay na kapakipakinabang. Lord Sword God, hinahanap mo ba ang kanyang kamahalan? Dadalhin kita doon. Medyo naging flattering ang tono ni Suzuko. Kabanata 3422 Wang Lin ng 10,000 ibon. Si Ye Fan ay isa ring veterano, at pagkatapos ng kaunting pag-iisip, bigla niyang naintindihan. Ito ang unang Suzuko na nakita nila pagkatapos nilang pumasok sa teritoryo ng Suzuko. Ibig sabihin, nakatira ito sa panlabas na gilid ng core area, na itinuturing na countryside. Kung gayon ang katayuan nito sa Vermilion Bird Clan ay maaaring isipin, ito ay dapat na huling stream.
Sa sandaling marinig ko na may kinalaman ako sa hari ng Suzaku, at ako rin ang may pananagutan sa pagkuha ng koronang prinsipe, tiyak na hindi ako maglalakas loob na saktan ako, kailangan kong mag-curry ng pabor. Dahil ang mga nakatatanda ay napakagalang, kung gayon. Kami ay walang galang. Walang sinabi si Ye Fan, at direktang kinuha ang kalahati ng prutas ng Chixia, at si Xiaozi at ang mga steamed bun ay dumaloy lahat pababa. Tumutulo ang dugo sa puso ni Suzaku, ngunit ngumiti pa rin ito at sinabing kumuha pa. Maari talagang kunin ni Ye Fan ang lahat, ngunit hindi siya isang magnanakaw, hindi ganoon ang pakiramdam ng pagiging isang lalaki. Senyor, may mga spiritual materials ka pa, huwag kang masyadong magalang. Hindi naman nagkukulang si Ye Fan sa mga espiritual na materyales, ang pagpapadala ng ilan sa nakaraan ay magbibigay daan sa mga kalakal na manguna. Sa ilalim ng Suzaku, ang taong iyon ay isa ring seryosong hayop. Ouch! Lord Sword God, napakagalang mo. Tuwang-tuwa si Suzaku. Biglang natuwa si Suzaku, at dinala si Ye Fan sa kailaliman ng Fengqiu Forest. Habang nasa daan, hindi pinansin ni Suzaku si Xiaojin at ang iba pa, tanging si Ye Fan lang sa kanyang mga mata. Kahit na ito ay ang maliit na rogue ng angkan ng Vermilion Bird, ito ay napakamayabang pa rin. Kung si Ye Fan ay hindi nagtataglay ng Emperor-level sword intent, kahit na sa strategic level, hindi ito seseryosohin. Tumingin si Suzaku sa mga tao habang tinitingnan ng mga tao ang mga maya. Sa daan, may nakasalubong din akong ilang Suzaku. Nang makita sila ni Ye Fan na nangangamusta, hindi niya napigil ang tanungin ang pangalan ni Suzaku. Lamang upang malaman na ang Suzaku na ito ay isang lalaki, ang pangalan ay napakakomplikado, at mayroong isang mahabang listahan ng mga kakaibang pagbigkas. Upang mapadali ang pagtawag dito ng ibang lahi, pinasimple lang ito sa Zuyan. At ang ina ng maliit na pabo, ang kasalukuyang hari ng Suzaku, pagkatapos na paikliin ang kanyang pangalan, mayroon siyang napakabanayad na pangalan, Zhu Wansha. Wansha. Wanshahe. Hindi mapigilan ni Ye Fan na matawa, talagang may relasyon siya sa pangalang ito. Hindi ko nakikita, ang ugali ng nakatatandang kapatid na ito ng Suzaku ay medyo iba sa pangalan. Hoy, ang ating kamahalan ay ang epiko ng angkan ng Suzaku. Noong ako ay ipinanganak pa lamang, ang iyong kamahalan ay hari na ng Suzaku. Sa ngayon ay pinagmamasdan ko siyang walang magawa at natalo ang 3 challengers. Sa kabuuan, halos 8 beses na akong nasa trono. Noong ipinanganak ko si Princess Yuatsi, sa pagkakataong ito, akala ko matatalo ako dahil sa kahinaan, ngunit lumabas ako na may kahihiyan at pasanin. Pagkaraan ng ilang panahon, bumalik siya para ipakita ang kanyang dakilang kapangyarihan at muling ipinagtanggol ang trono, nakakamangha talaga. Napaisip si Ye Fan sa kanyang sarili, na hulaan na ang tinutukoy nito ay ang panahon ng baha. Talagang nakilala ko ang pinakamahinang haring Suzaku, at ito ay isang pagkakataon upang mabuhay. Prinsesa Yuatsi ang sabi mo ay si Xiaohua. Anak mo ni Haring Suzaku. Mamanahin ba nito ang trono sa hinaharap? Oo. Sinabi ni Zuyan, ang mga hari ng lahat ng mga Diyos at hayop ay maaaring ibigay ang trono sa kanilang sariling mga anak. Walang problema na ibigay ito sa ibang tao. Ngunit, ang pagkuha ng trono, kung maaari mong hawakan ito o hindi ay ibang bagay. Kaya ang mga hari ng lahat ng mga dinastiya ay karaniwang binibigyang halaga ang kanilang mga anak, sinasanay sila upang maging isang bagong henerasyon ng mga nangungunang powerhouse, at pagkatapos ay isuko ang kanilang mga posisyon. Ngunit ikaw Suzaku ay walang kamatayan, kaya kailangan mong isaalang-alang ang mga isyu ng mga susunod na henerasyon. Nagtataka si Ye Fan. Saglit na natigilan si Zuyan, ito. Hindi ako masyadong sigurado. Sinasabing pagkatapos ng 9 na beses ng abo, anong sakuna ang makakaharap? Maraming makapangyarihang rank 9 Suzaku ang mawawala pagkatapos ng sakuna. Nawawala. Oo, hindi lang ang ating Suzaku, kundi pati na rin ang maraming Diyos at hayop tulad ni Shenlong at Baiho ang biglang nawala sa kasaysayan. Ngunit dahil hindi alam ng lahat kung ano ang nangyari, ang mga eroplano ay malawak, marahil sila ay napunta sa simula. Sino ang nakakaalam? Sumimangot si Ye Fan. Sa simula, tila sinabi ni Zhu Wansha na ang tinatawag na immortalidad at immortalidad ay kamag-anak lamang. Kung ano ang misteryo, baka hindi talaga maintindihan ni Zuyan, na medyo bata pa. Hindi tama iyan, Lord Sword God, isa kang VIP na nakuha kahit ni Suzakuyo. Hindi sinabi sa iyo ng ating kamahalan ang tungkol sa mga bagay na ito. Nagtataka si Zuyan. Mahalaga ba ang Vermilion Bird Feather? Sa pangkalahatan, mayroon akong magandang relasyon sa iyong prinsesa, ngunit hindi ako pamilyar sa iyong kamahalan. Ganun ba? Naiintindihan ni Zuyan. Naramdaman din ito na gaano man kalakas ang Sword God, hindi ito magiging mahalaga kay Haring Suzaku. Ito pala ay nagmamahal sa bata at nagmamahal kina Wu at Wu. Hindi mo alam, tanging ang Suzaku na 7 beses nang nag-alab ang may kakayahang lumikha ng gayong balahibo ng Suzaku. Nangangailangan ito ng hindi lamang 10,000 taon ng banal na kapangyarihan, kundi pati na rin ng maraming dugo. Ito ay lubos na walang pasasalamat, at talagang imposibleng gawin ito sa ilalim ng normal na mga pangyayari.
Sabi ni Ye Fan, bagamat alam niyang mahalaga ang vermilion bird feather, hindi niya inaasahan na magiging ganito kakomplikado. Kung tutuusin, ito ay isang bata na ipinanganak na may matinding kahirapan, at masakit pa rin ang maging isang ina. Ngunit muli, ang nakatatandang kapatid na si Suzuko, tila ang kanyang lakas ay halos malapit na sa tuktok ng Suzuko. Natatakot ako na hindi ako umaasa na isang araw ay mawawala ako. Ang trono ay walang kabuluhan at mura sa iba, kaya gusto ko ng isang anak at ipagpatuloy ang aking kaluwalhatian. Sa oras na ito, nagliwanag ang mga mata ni Xiaojin. Master, nasa harap mo ang tirahan ni Kuya Suzuko. Ang mga eskarlata na kristal ng apoy ay nagsimulang lumitaw sa lupa sa harap. Ang mas malaking Feng Chiwo ay direktang lumalaki sa nasusunog na kristal. Ito ang kung saan kahinabol ng mga Titan at nakatakas at nakapasok ng hindi sinasadya. Tanong ni Ye Fan. Master, hindi mo kailangang sabihin ang lahat. Iniyuko ni Xiaojin ang kanyang ulo, at ang nakaraan ay hindi mabata. Noon din siya pumunta sa Titan God's Domain at nalaman ang tungkol kay Long Qi. Hindi sinasadyang naligaw. Lord Sword God, imposible. Sabi ni Zuyan. Bakit? Ito ang Wang Lin ng kanyang kamahalan ng 10,000 ibon. Kung walang pahintulot ng kanyang kamahalan, o ang aming angka ng Mangganguna, maliban kung ito ay isang Asher Dragon, o kahit isang Titan, huwag mo nang isipin ang pagpasok dito. Papasok ito, ang tanging posibilidad, ang kanyang kamahalan ang nagbukas ng espasyo at pinapasok ito. Hindi napigilan ni Ye Fan na tumawa ng mapait. Sa ganitong paraan, dapat silang maging mga babysitter para alagaan ang maliit na pabo. Hindi ito isang pagkakamali, ito ay inayos mismo ni Kuya Suzuko. Walang katiyakan, ang tatlong magsasaka na Titans na humahabol kay Xiaojin ay pinlano nito. Gao, ang taas talaga. Nanginginig pa sila, sa takot na hindi nila naalaga ang mabuti ang munting pabo, akala nila nakapulot sila ng mainit na patatas. Pero kahit anong mangyari, maya-maya lang ay tumulong si Suzukuyo at nailigtas si Momo, kaya wala siyang masyadong pakialam. Matapos maabot ang isang tiyak na distansya, si Zuyan ay hindi na nang ahas na lumapit. Tahimik na pinigilan ni Zuyan ang kanyang mga pakpak, lumapag sa poste ng Sycomoro, yumuko ang kanyang mga paa at iniyuko ang kanyang ulo. Dinala ni Zuyan, ang nasyonalidad, ang Emperor Sword God ng sangkatauhan upang makilala ang kanyang kamahalan. Naramdaman ni Ye Fan ang presyon ng nakakapasong init sa kailaliman ng Feng Qiwo, at alam niyang naroon si Zhu Wanxia. Sword God, alam ko ang iyong intensyon, ngunit ang bagay na ito ay walang kinalaman sa ating Suzaku clan, umalis na tayo. Kabanata 3423 mga kondisyon. Hindi nagulat si Ye Fan. Sa kakayahan ng angka ng Suzuko, hindi maitago ang karamihan sa nangyari sa labas. Higit pa rito, ang mga Titan ay nasa kanilang panig, at mas alam nila ang mga galaw ng mga Titan. Tinatayang kahit si Zhu Wanxia ay alam ang background ng mga Titans. Nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Zuyan. Tila wala siyang kredito sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, tumanggi ang kanyang kamahalan na lumabas upang makipagkita. Mag-tweet ng tweet. Isang bilog na bowl ang apoy ang biglang sumugod at bumangga sa isang malakristal na apoy. Sa magaan na kurtina, ang bang ay tumama ng magkasunod na beses, ngunit hindi ito makalabas. Ito ay isang maliit na pabo. Bagamat lumaki ito ng husto ay tila tumaba na naman ito, at hindi ko alam kung paano ito papakainin. Ang mga dibdib ng manok ay naging bola. Sina Xiaozi at Manto ay itinapon din ang kanilang mga sarili sa light curtain sa oras na ito, at binati ang kanilang maliliit na kalaro na matagal na nilang hindi nakikita sa pamamagitan ng energy barrier. Ikaw anak. Si Zhu Wanxia ay tila walang magawa, bakit ang manika na ito ay walang pagpigil ng isang hari? Nasira ang seryosong kapaligiran. Gaano man katigas si Zhu Wanxia, ang kanyang sanggol ay nagsisimulang kumilos na parang layaw na bata, at wala siyang magagawa tungkol dito. Si Ye Fan ay lihim na nagmamalaki, alam na ang mga maliliit na lalaki ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Bagamat ang mga katangian ng pakikipaglaban ng sarili kong mga banal na hayop ay medyo mahina, ngunit ang mga kasanayang panlipunan ay mahusay. Inalis ni Zhu Wanxia ang energy barrier, at nagkaroon ng problema ang Little Turkey sa Fat Tiger at Little Z. Nang makita ito, si Zuyan ay lihim na natuwa, sigurado. Si Princess Yuexi ay may napakagandang relasyon sa ilang maliliit na bagay mula sa pamilya ng Sword God. Hindi ka talaga nagdala ng maling tao. Nahihiya din si Xiaojin. Pumunta sa mukha niya, hehe nakangiting sabi, munting prinsesa, naalala mo ba ako? Matagal na kitang pinagsilbihan ng tae at ihi. Paano ito posibleng may dumi? Sa kabutihang palad, ang cultivation base ay mababaw pa rin, at si Xiaojin ay hindi masakit, ngunit medyo mali. Sa pagtingin sa sitwasyong ito, muling sinabi ni Ye Fan, Sister, tingnan mo, dati na tayong magkaibigan. Nagtulungan na kami dati. Sabi nga sa kasabihan, encounter is fate, not to mention we have a cooperative relationship. Ngayon ay may itatanong ako sa iyo, huwag kang tumanggi, kung may hindi nararapat, maaari tayong mag-usap. Huwag mong pag-usapan ang lahat. Sa
Sa kaibuturan ni Wang Lin, si Zhu Wanxia ay natahimik sandali, at sinabing, Sword God, itong Diyos na ito alam ko, marami kang mura sa pag-asa sa 2 piraso ng lip service na ito, ngunit ang set na ito ay hindi gumagana sa harap ng Diyos na ito. Alam mo ba na ito ay isang magandang regalo mula sa Diyos na ito para sa isang tao na hayaan kang pumunta dito? Natawa si Ye Fan, magsasabihan ako, panganay na kapatid, ang pagkakataong ito ay iba sa nakaraan, wala ako noong nandito ka. Nakilala si Ye Fan sa mababang kaharian. Ang kasalukuyang ako, kahit na ayaw mo akong pumasok, natatakot ako na hindi mo ako mapipigilan. Nandito si Ye Fan para makipag-ayos, kaya natural na hindi niya maipakita ang kanyang pagkamahiyain, at mayroon siyang kumpiyansa na gawin iyon. Kung ganoon nga, bakit ka lalapit sa akin para humingi ng tulong? Kumpiyansa na sinabi ni Ye Fan, umaasa lang ako na gawing perpekto ang isang bagay hanggat maaari, walang mali doon. Huwag mong sayangin ang iyong oras, ang ating mga mythical beast ay hindi kailanman lumahok sa mga pagtatalo ng ibang lahi. Ako ang hari ng angka ng Suzaku, at dapat akong maging responsable sa pagbangon at pagbagsak ng angka ng Suzaku. Para sa kapakanan ninyong mga tao, ang pakikipagsapalaran at pakikipaglaban sa mga Titans, o maging ang pakikisangkot sa kaguluhan ng Hongmeng, ay talagang hindi katumbas ng halaga para sa amin. Kinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, natural na alam kong kakampi lang natin ito, at hindi ito katumbas ng halaga para sa iyo Suzaku. Kung tungkol sa pamilya, wala itong gaanong timbang. Yun nga lang, panganay na ate, pwede kang humingi ng ibang mga bagay. Sabi mo, parang not worth it, hindi it can't. Tulad ng hiniling mo sa amin na alagaan sandali ang iyong anak, magkakaroon din ng mga pangangailangan ang angkan ng Suzaku. Di ba? Ngumisi si Zhu Wanxia, Diyos ng Espada, umaasa sa iyo. Gusto mo pa bang matugunan ang mga pangangailangan ng ating angkan ng Suzaku? Kung hindi mo babanggitan, paano mo malalaman na hindi ko kaya? Sinabi ni Ye Fan na may maningning na mga mata, pinakamatandang kapatid na babae, hindi ba isang himala na naiintindihan ko ang layunin ng espada sa antas ng emperador? Magtiwala ka sa akin, magdadala ako sa iyo ng higit pang mga himala. Natahimik si Zhu Wanxia. Si Zhu Yan sa gilid ay nanginginig, iniisip na ang Diyos ng Espada na ito ay talagang naglakas loob na pumutok. Hari ng Suzaku, ano ang hindi makukuha ng iba? Hinawakan ni Xiaojin ang kanyang Dragon Jaw gamit ang Dragon Claw, na tila nanunood ng isang magandang palabas, ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, ang aking master ay kumikislap muli. Sword God, umalis na tayo. Tumanggi pa rin si Zhu Wanxia. Si Ye Fan ay walang awa sa kanyang puso, at direktang tinawag niya si Tai Chu. Quadruple Disintegration. Ang layunin ng Double Sword ay nagkawatak-watek. Gitling. Isang marahas na Black Gold Sword Intent Ripple ang umuungal sa buong One Gleam of 10,000 Birds. Tila ang maliwanag na pulang langit ay nabahiran din ng kadiliman ng layunin ng espada. Sa loob ng 10 milyong milya sa malapit, mahigit 12 makapangyarihang mga gwardya ng Vermilion Bird King ang bumigkas ng phoenix na dagandong na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Naramdaman ng Vermilion Bird Clan ang provocation, at ang malakas na pamimilit ay nagmula sa lahat ng direksyon. Kahit na ito ay isang Emperor-level swordsman, si Suzaku ay hindi matatakot sa lahat. Agad na kumislap si Zhu Wanxia mula sa kaibuturan ng Wang Lin patungo kay Ye Fan. Ang apoy ng Suzaku ay parang isang gintong pulang tsunami, na direktang nilamon si Ye Fan. Si raw ang sword intent sa ganoong estado, at patuloy din itong nabubulok ng banal na apoy. Gayunpaman, hanggat hindi siya agad matatalo, ang libu-libong primordial spirit ni Ye Fan ay maaaring magpatuloy sa pagbuo ng sword intent. Ginamit ni Ye Fan ang kanyang sword intent para sa pilitang labanan ang nagliliyab na mataas na temperatura, nakatayo sa banal na apoy, tahasang hindi gumagalaw. Parang unang beses kong nakilala si Zhu Wanxia sa Hongwang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nahulog si Ye Fan. Sword God, gusto mo na bang mamatay? Tanong ni Zhu Wanxia sa malamig na boses. Eldest sister, ayokong mamatay. Pero tao naman akong emperor, kaya gusto kong iligtas ang mukha. Maaari kang makipag-away sa akin ngayon, magsabi ka lang ng kondisyon. Matigas ang mga mata ni Ye Fan, handa na siyang basagin ang bangka. Sa totoo lang, hindi siya sigurado kung kaya niyang talunin ang hari ng Suzaku. Dahil hindi pa niya ito nakita, ang buong lakas ni Zhu Wanxia. At ito ay nasa lumang pugad pa rin ni Suzaku, ang mga matatandang Suzaku na malapit sa core area ay nakakatakot. Ngunit, ang mas malakas na Suzaku, mas kailangan niya ang mga banal na hayop na ito. Sa madaling salita, kahit gaano pa karaming mga Diyos, demonyo, duwende, at anghel, hindi nila mapapantayan ang kapangyarihan ng labanan ng isang nangungunang lahi ng hayop ng Diyos. Ang digmaan sa eroplano ay ipinaglalaban hanggang sa wakas, kung ang banal na hayop ay hindi ipinadala, ito ay katumbas ng isang maliit na labanan. Kung gusto mong labanan ang mga Titans, ang kapangyarihan ng Divine Beast ay ang C-Fixing Needle. Guro, hindi babaliw si Master. Nanginginig si Little Jean. Nagtago silang lahat sa tabi ng maliit na pabo at nakaligtas. Tumingin si Zhu Wanxia kay Ye Fan na may medyo komplikadong tingin.
Pagkaraan ng mahabang panahon, inalis nito ang banal na apoy. Kailangan mong hilingin sa Diyos na gumawa ng kondisyon, mabuti iyon, bibigyan ka ng Diyos. Xuanhai. Mataimtim na sabi ni Zuwansha. Si Zuyan sa gilid ay agad na nagbago ng kulay. Zuanhai. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Yefan. Iyon ay isang dagat ng mga sinaunang Diyos. Dinadala mo ang binhi ng Feng Chiwo ng iyong sariling Diyos at itinanim ito sa hiwalay na isla sa gitna ng Xuanhai, at hayaan mong lumaki si Feng Chiwo. Kung magagawa mo ito, maaaring kumbansihin ito ng Diyos. Lahat ng tribo ng Suzaku, kaalyado sa iyo. Napakurap si Yefan, iyon lang. Magtanim na lang ng puno. Oo, magtanim lang ng puno, sabi ni Zuwansha. Lord Sword God. Bamulong si Zuya ng voice transmission para ipaalala, ang Xuanhai na iyon ay teritoryo ng pamilyang Xuanming. Kung pupunta ka roon para magtanim ng Feng Chiwo, katumbas ito ng pagdedeklara ng digmaan sa pamilya Xuanming. Kabanata 3424 na nagsisimula muli. Masayang-masaya si Xuanming na makulimlim hanggang sa malamig, hindi pa banggitin kung maaari siyang magtanim ng puno ng phoenix sa ganoong uri ng lugar. Kahit na ito ay talagang matagumpay, magsunog ng kaldero sa air-conditioned room ng isang tao. Matitiis ba ito ni Xuanming? Higit pa rito, ang Feng Chiwo ay ang simbolo ng teritoryo ng Suzaku clan. Kung saan may ganoong puno, hindi titira si Xuanming sa lugar kung saan tumataas ang temperatura. Ito ay walang alinlangan na isang disguised sight grab. Guro, huwag maging pabigla-bigla. Kung nasaktan mo ang buong pamilya Xuanming bago ka makahila ng isang ibong vermilion, mapaparusahan ka. Nagmamadaling pinaalalahanan siya ni Xiao Jin na nag-aalala siya na talagang mainit si Yefan, at pinagtagpo sila para mamatay. Ngunit sa sandaling matapos magsalita ang Little King Kong, nagbigay si Yefan ng isang matamis na ngiti. Haha, kuya, sinabi mo kanina. Alam kong dapat may kondisyon ka pa para banggitin ito. Iniunat ni Yefan ang kanyang kamay, halika, Feng Chiwo bigyan mo ako ng mga buto, at pupunta ako sa Xuanhai. Ngayon, nagulat si Zuwansha, pupunta ka ba talaga? Siyempre, hindi ba't nagtanim ka na lang ng mga puno? Ang daling sabihin. Ito ay hindi lamang basta-bastang lugar, maghukay ng butas at magbao ng binhi. Makahulugang sinabi ni Zuwansha, si Xuanhai ang huling patriarch ng aming angkan ng Zukei. Dahil sa pagkatalo sa unang digmaan, natalo siya sa teritoryo ng angkan ng Xuanming. Ang Xuanhai ay ang sinaunang teritoryo ng aming Suzaku clan, at mayroon itong kakaiba at mahiwagang epekto sa aming clan. Kung maibabalik natin ito, magiging malaking kahalagahan ito sa ating pamilya. Ngunit binabalaan ka ng Diyos na ito, kapag tumanggi ang angkan ng Xuanming. Hindi ka tatayo ng aming angkan ng Suzaku. Nakangiting tumanggaw si Yefan, naiintindihan ko, may problema, responsibilidad ko ang lahat. Kung kukunin mo ang Xuanhai, sa iyo yun. Umaasa si Zuwansha at ang angkan ng Suzaku na mabawi ang nawalang teritoryo. Ito ay hindi lamang ang mahusay na tagumpay ng henerasyong ito ng Vermilion Bird King, ngunit maaari ring mapawi ang buong pamilya sa sakit sa puso. Gayunpaman, imposibleng labanan si Xuanming hanggang kamatayan para sa isang piraso ng teritoryo. Sa sandaling talagang inis ni Yefan si Xuanming, ang pamilya Suzaku ay walang pakialam at iiwasan na lamang nila ito. Sword God? Bagamat hindi ko alam kung ano ang iyong ideya, sana ay magtagumpay ka, sana ay swertehin ka, pagkatapos. Sinabi ni Zuwansha, isang pulang buto ang nahulog sa palad ni Yefan. Ang maliit na golden dragon claw sa tabi niya ay tinapik ang kanyang mukha, umiling at bamantong hininga, tapos na, tapos na. Hindi napigilan ni Zuyan na magtaas ng kuko ng manok at itinaas ang kanyang daliri, Master Sword God, Strongman. Zuyan. Umiiyak si Zuwansha. Kamahalan. Tuwang-tuwa na iniyuko ni Zuyan ang kanyang ulo. Dalhin mo ang Sword God kay Xuanhai, tandaan, huwag mong pukawin ang angkan ng Xuanming. Kung magtagumpay ka sa pagbawi ng Xuanhai sa pagkakataong ito, aasa ako sa iyo. Tuwang-tuwa si Zuyan at nagmamadaling pumayag. Kuya, mag-usap muna tayo, gusto kong matagumpay na makuha ang pahintulot ni Xuanming at hayaan akong magtanim ng mga puno doon, kailangan mong makipag-away sa akin. Paalala ni Yefan, napakaseryoso ng kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, ang Diyos na ito ay ang hari ng Suzaku, na kumakatawan sa angkan ng Suzaku, kaya natural na naniniwala ka sa iyong sinasabi. Nasa iyo ang pangako ng Diyos na ito. Napakagaling. Ngumisi si Yefan at kinuha ang mga buto. Dalhin si Xiao Jin at iilan, sinundan si Zuyan ng direkta sa Xuanhai. Ang Xuanhai ay ilang light years ang layo mula sa Fengqiu Forest. Noong una, nag-aalala si Zuyan kung paano magmadali si Yefan, at nalaman niyang mas mabilis ang paglipat ni Yefan kaysa sa kanyang teleportation spell, kaya hindi niya maiwasang lalo itong humanga. Pagkatapos ng paglipat ng ilang sandali, isang mundo ng yelo at nyebe ang lumitaw sa unahan. Lord Sword God, Xuanhai yan. Hindi na ako makakapatuloy pa, hindi makatwiran ang mga pagong na iyon kapag mabangis sila. Malungkot na sabi ni Zuyan.
Namangha si Ye Fan, tulad ng inaasahan sa lugar kung saan nanatili ang angkan ng Xuanming, ang buong grupo ng mga likidong bituin ay hindi makikita sa isang sulyap, tulad ng isang kalawakan ng mga kristal ng yelo sa universo. Ang tubig ay nakompres sa ilalim ng makapal na layer ng yelo, ang puting yelo na ambon ay napuno ang hangin, at ang napakababang temperatura ng ilang daang degree sa ibaba ng zero ay isang ipinagbabawal na lugar para sa buhay. Dapat magustuhan ng asawa ko ang lugar na ito. Naramdaman ni Ye Fan na napakaganda ng lugar na ito, at nagkaroon ng pagkakataong ipakita ang teritoryo ni Su Qingzu Zuanming. Hayaang bumalik si Zhu Yan, dinala ni Ye Fan si Xiao Jin at iba pa, at nagpatuloy sa loob. Gamit ang pinakamabilis na pamamaraan ng paggalaw, mabilis na lumipad si Ye Fan sa Frost Galaxy. Ang mga ice cube at meteorite sa daan ay siksikan at patuloy na nadudurog. Guro, bumalik tayo, ang teritoryong hindi ng ahas na bawiin ng angkan ng Suzaku, paano natin ito magagawa? Gaano man kalakas ang layunin ng iyong espada, halos imposibleng masakop ang buong angkan ng Xuanming. Sila ang pinakalumalaban na Divine Beast, at nasa kanilang teritoryo pa rin. Mapait na sabi ni Xiao Jin, umaasang tatalikod ang kanyang amo. Sino ang nagsabi sa iyo na lalabanan ko si Zuanming? Magtatanam ka ng Feng Chiwo, posible bang hindi gawin ito? Mahiwagang ngumiti si Ye Fan, kung natatakot ka, mauna ka. Naagrabyado si Xiao Jin, natatakot ako, ngunit kung aalis ako sa master sa ganoong oras, ako, si Xiao Jin, ay masyadong masama. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay, tumawa si Ye Fan. Pababa ng pababa ang temperatura habang papunta siya sa lugar kung saan mas malakas ang aura ni Xuanming. Ngunit alam ni Ye Fan na ang hiwalay na isla ay dapat na nasa kaibuturan. Sinabi ni Zhu Wanxia na sa buong Xuanhai, mayroong isang bulkan kung saan maaaring palaguin ang Fengqiwo. Pero ngayon, isa na itong ice volcano, depende sa kakayahan ni Ye Fan kung paano hahayaan na mabuhay si Fengqiwo. Sa sandaling ito, isang matayog na higanteng taluktok ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang malalim na asul na iceberg, na hindi alam ang kapal nito, ay ginawang walang pagpipilian si Ye Fan kundi lumipad pataas. Ngunit nang nasa kalagitnaan na ng biyahe si Ye Fan, bumagsak ang iceberg sa harapan. Hindi mabilang na star-sized na ice cubes ang nahulog at nabasag. Sa loob ay nakita ang isang matibay na higanteng paa na natatakpan ng itim na asul at metal na kinang nakaliskis. Naghintay si Ye Fan ng emergency brake at umatras. Hindi makita ng kanyang mga mata ang buong larawan. Magagamit lamang ni Ye Fan ang kanyang banal na sentido upang takpan ito ng baliw para makuha ang maliit na kalahati ng outline. Ang sobrang iceberg na ito ay talagang isang 4 foot lamang ng Xuanming. Mula sa puntong ito, ang pangangatawan ni Zuanming ay hindi mas mahina kaysa kay Titan. Ako ay isang Diyos. Lalago kaya si Momo sa hinaharap. Si Ye Fan ay medyo nagseselos, idinagdag ang lahat ng kanyang mga alagang hayop, si Momo ay hindi kasing laki ng kay Su Qingzu. Lumaki si Zuanming mula sa 1,000 milya ang layo. Mula sa taas sa labas, tinatanaw si Ye Fan. Emperor level sword intent. Hindi ko inaasahan na may makakagawa talaga nito. Akala ko isa lang itong alamat. Isang boses na matagal na ang nakalipas ang pumasok sa isipan ni Ye Fan, na naging dahilan ng kanyang pag-usisa. Sumimangot si Ye Fan, Senyor, hindi mo alam kung sino ako. Dapat ba kitang makilala, isang tao ng Shenlang clan? Hindi naman, pero medyo sikat ako sa Taishi kamakailan. Haha. Tapat na ngumiti si Zuanming, siguro sikat ka sa huli, sa tuwing matutulog ako, kailangan kong matulog ng daan-daang libong taon. Biglang ngumiti si Ye Fan at nagsabi, Senyor, maaari mo ba akong bigyan ng rekomendasyon? Ang patriarch ng iyong Xuanming clan. O ang pinuno na maaaring kumatawan sa Xuanming clan. Emperor Swordsman, gusto mong makita ang clan chief. Bakit? Mahinahon din si Zuanming. Nakatutok na si Xiao Jin sa gilid, naghahanda sa pag-iisip para sa labanan. Gayunpaman, biglang sinabi ni Ye Fan, tama, ang matalik na kaibigan ng aking asawa ay isang maliit na Zuanming, na iniluwa ng hari ng Suzaku, at medyo naging kakaiba. Gusto ng aking asawa na itanong ko, itong maliit may problema ba kay Zuanming? Ano? Natigilan sandali si Zuanming, pagkatapos ay hindi nasisiyahan, Zhu Wanxia. Sinabuyan ito ng banal na apoy ang anak ng aming Xuanming clan. Ito ay nasugatan, at upang mailigtas ito, si Sister Zhu Wanxia ay dumura. Sinabi ni Ye Fan ng may damdamin, ngunit ang pagtrato ng aming pamilya kay Momo bilang kanilang sariling anak, kaya gusto kong hilingin sa lahat mula sa angkan ng Xuanming na tulungan akong tingnan. Iniligtas ni Suzaku Shenwo ang mga anak ng aming angkan ng Xuanming. Bamulong si Zuanming, ito. Hindi ko pa ito nakita, pinayagan mo akong magulat sa patriarch. Kung gayon, guguluhin ko ang mga nakatatanda. Magalang nang umiti si Ye Fan. Si Xiao Jin sa gilid ay natigilan, hindi binanggit ng kanyang master si Feng Chiwo, at nagsimula siyang magloko muli. Kabanata 3425 Wang Ye. Bahala ka, hindi ito para sa iyo. Ang aking Xuanming clan ay napakakaunti sa bilang, halos higit pa sa Shenlang.
Kahit sinong bata ay karapat-dapat sa maingat na pangangalaga. Oo, Emperor Swordsman, ano ang pangalan mo? Ikaw Fan. Tinatawag ng mundo ang aking master na Sword God. Nagmamadaling sabi ni Xiao Jin. Bahagyang nag-isip si Zuan Ming, at sinabi, ang layunin ng espada ng emperador ay bihira noong sinaunang panahon, ngunit kayang-kaya niya ang salitang Diyos. Maglakas loob na magtanong kung ano ang tawag sa akin ng mga nakatatanda. Maaari mo akong tawaging Zuan Yi. Ang Xuanming clan ngayon. Ang patriarch na si Zuan Mi ay aking kapatid. Oh, biglang sinabi ni Ye Fan, so ito ang prinsipe ng angkan ng Xuanming. Mas mataas ito kaysa sa rural na Suzaku ni Zuyan. Sinabi ni Zuan Yi na may mahinang ngiti, hindi gusto ng ating mga hayop ang mga pangalang ito, at wala tayong kaparehong angkan. Kilala natin ang isa't isa at magkapatid. Sword God, ipinaalam ko sa patriarch ngayon lang, at ang patriarch ay interesado rin. Ano ang sinabi mo iyong maliit na Xuanming, nasaan na? Nagmamadaling nag-iwan ng espada si Ye Fan at nagsabi, Senior Xuan Yi, babalik ako at dadalhin ko si Momo, nasa tabi ito ng asawa ko. Sinabi pagkatapos noon, hiniling ni Ye Fan si Xiao Jin na manatili muna, at pagkatapos ay inilipat ang kanyang sarili pabalik sa Human Alliance Building. Asawa, hiramin mo ang Momo mo at gamitin mo. Pumasok si Ye Fan sa opisina ni Su Qingzhou at nagsimulang diretso sa punto. Si Su Qingzhou ay abala, at nang makita niya ang biglaang pagbabalik ni Ye Fan, siya ay naguguluhan na, ngunit nang marinig niya ito, ang kanyang mga mata ay naging maingat. Hindi mo ba inalis sina Xiao Jin, Manto at Xiaozi? Bakit kailangan mo pa ang Momo ko? Introvert si Momo, inaasahan mo bang magiging lobbyist siya para sa iyo? Ipinaliwanag ni Ye Fan ang sitwasyon. Muli, asawa, kung gusto mong paikliin ang distansya sa pamilya Xuanming, kailangan mong tingnan si Momo. Ang katawan ni Momo ay pinahira ng dugo ng King Vermilion Bird. Paano kung sa tingin ng Xuanming patriarch na ito ay isang kahihiyan, ano ang dapat niyang gawin kung gusto niyang patayin si Momo? Si Su Qingzhou ay nag-aalala, pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ay hindi sapat para sa mga dakilang Diyos na ito. Hindi ko hahayaang makipagsapalaran si Momo. His good wife, don't you worry about me. With me, how could something happen to Momo? Nanghihikayat si Ye Fan sa magandang boses. Ano ba ang iniisip mo? Hindi kaya nakilala ni Momo ang patriarch ng Xuanming clan para payag ang mga tao na palakihin ang Feng Chiu. Hindi rin maintindihan ni Su Qingzhou ang kanyang sariling lalaki. Ang taong ito minsan ay napakabagal. Ngunit kung minsan ang circuit ng utak ay lubhang kakaiba, at maaaring mayroong ilang mga flash ng inspirasyon. Ngunit hindi niya makalkula ang anomalyang ito. Bueno. Mag-isang hakbang, magtanim ng puno sa sandaling ibuka mo ang iyong bibig, at tiyak na hindi ito hahayaan ng mga tao. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou at sinabing, kung gayon, sasama ako kay Momo. Kung may anumang panganib, maaari ko pa ring ipadala ito sa aklat ng langit. Walang problema si Ye Fan sa pag-iisip tungkol dito. Malaki ang kinalaman ng Book of Heaven sa Xuanming clan, kaya maaaring may kinalaman siya sa Xuanming clan. Agad na ibinigay ni Su Qingzhou ang trabaho kay Ning Zimo, Nayan Rujiao at iba pang kababaihan, dinala si Momo at sinundan si Ye Fan sa Xuanhai. Para kay Su Qingzhou, ang napakalamig na lugar ay parang pato sa tubig. Si Momo ay tinawag, naging isang maliit na pagong, at hinawakan sa mga bisig ni Su Qingzhou. Ang isang pares ng munggo na maliliit na mata, lumiligid sa paligid, ay tila gusto ang misteryosong dagat na ito. Ngunit sa harap ng napakalaking adult na si Zuan Ming, si Momo ay likas na kinakabahan, yamakap sa mga bisig ng babaeng punong abala, hindi ng ahas na bumagsak sa lupa. Ha! Bahagyang nadismaya si Zuan Yi nang makita niya si Momo. Ang batang ito. Nagbabalik ba ang misteryosong pagong sa mga ninuno nito? Alam ni Ye Fan na hindi niya ito metatago, at bukas palad niyang inamin, Senior Zuan Yi, bagaman hindi si Momo sa simula, siya ay palaging nagsusumikap at tulad ng aming pamilya, kaya hindi kami umaasa na magkakaroon ng anumang hindi inaasahang pangyayari. Bueno, dahil nangako ako sa iyo, dadalhin muna kita sa patriarch. Nasa Xuanhai din ang marangal na patriarch. Siyempre hindi, ang Xuanhai ay isang maliit na bahagi lamang ng ating teritoryo sa Xuanming, at ang patriarch ay nasa lupaing ninuno Beiming. Kung gayon paano tayo makakarating doon? Tumayo ka lang at maghintay. Mabuti iyan. Pagkatapos magsalita ni Zuan Yi, ang mga glacier sa lahat ng direksyon ay nagsimulang manginig ng marahas. Malinaw na naramdaman ni Ye Fan na ang malawak na parang galaxy na layer ng yelo ay sapilitang pinaikot at ginalaw ng isang misteryosong puwersa. Parang may taong nagunat ng kamay para ilipat ang skyscraper, pero hindi gaanong gumalaw ang mga tao sa building. Inilipat ni Zuan Yi ang hindi mabilang na mga cosmic star. Umaasa sa kapangyarihang ito, sa isang iglap, lahat ay umaalis mula sa Xuanhai, tumatawid ng napakalaking distansya at nakarating sa isa pang hindi pamilyar na Xingyo. Ngunit sa katunayan, ang buong proseso ay napakamakinis, walang espesyal na pakiramdam. Sa unahan, sa ice field na 10,000 talampakan ang taas, isa pang Zuan Ming, na halos kamukha ni Zuan Yi, ang lumitaw.
Kaya lang, ang Xuanming na ito ay nagbigay kay Ye Fan ng pakiramdam ng pang-aapi na halatang mas nakakagulat, halos kapantay ni Zhu Wanxia. Patriarch, itong maliit na Xuanming, at ang eskrimador ng sangkatauhan, ay nagdala. Sabi ni Zhu Wanyi. Biglang namuo ang ulap ng nyebe sa harap ni Ye Fan at ng kanyang asawa. Makikita sa mata na ang snowdrift ay naging puti at mabilog na snowman doll. Ikaw ang Diyos ng espada. Ilang beses na tumalon si Snowman sa paligid ni Ye Fan. Mukhang napakakaraniwan. Noon, si Ye Junyang ng iyong pamilyang Shenlong ay mas dominanti kaysa sa iyo. Natigilan saglit sina Ye Fan at Su Qingzhou bago napagtanto na ang taong yari sa nyebe ay ang pagkakatawang tao ni Zuanmi. Patriarch Zuanmi, kilala mo pa ba si Ye Junyang? Walang kalokohan iyan. Ilang taon na siya at ilang taon na ako. Baliw ang batang iyon noon, at wala siyang pakialam sa mga gawa-gawang hayop natin. Hindi ko alam kung anong nangyari pero nawala. Masyado yata itong mayabang, at hindi pumasa ang Asher Dragon Tribulation, haha. Sabi ni Zuanmi na may schadenfreude ng ngiti. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, at halos nakuha niya ito ng tama. Kung hindi dahil kay Ye Wuya, siya ay nasisinok sa Qinglong Jia. Ito ang iyong maliit na Xuanming. Muling ikanawit ni Zuanmi ang kanyang kamay, at agad na tumalon si Momo, sumipa sa lahat ng apat, hindi mapigilan. Sa gulat, naglabas si Momo ng Ice Blue Flame, si Su Qingzhou sa tabi niya ay balisa at hindi nang ahas na kumilos. Ito talaga ay isang pagsasanib ng Suzaku Divine Fire. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, maaaring ito lang, si Zuanming na may dalawang bloodline, sina Zuanming at Suzaku. Patriarch Zuanmi, okay lang ba si Momo? Tanong ni Ye Fan. Ito dapat ang blood essence kung saan personal na natunaw si Zhu Wanxia, at hindi ito makakagat, kaya huwag mag-alala, magiging maayos ito. Sa totoo lang, swerte din ito. Kung puro dugo Xuanming, mas magiging resistant ang bloodline sa Vermilion Bird. Dugo, hindi naman talaga, maaari itong buhayin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Vermilion Bird. Nakahinga ng maluwag si Su Qingzhou, dahil sinabi iyon ng Patriarch ng Xuanming, kung gayon dapat ay talagang maayos si Momo. Sinabi rin ni Zuan Yi, bihira para sa isang misteryosong pagong ang magkaroon ng ganitong uri ng magandang kapalaran noong sinaunang panahon. Natatakot ka na kumain ka ng maraming magagandang bagay para dito, at nakatagpo ka ng maraming pagkakataon. Nagmamadaling sinabi ni Ye Fan, kung gayon, natural lang, malaki rin ang naging kontribusyon ni Momo sa aming pamilya at iniligtas ang buhay ng aking asawa, kaya syempre hindi ko siya pakikitunguhan ng masama. Hindi. Lumingon ang taong yari sa nyebe, sinabi ni Zuanmi, ang pinakamalaking problema sa batang ito ay hindi ang kanyang kadugo, ngunit ang kanyang edad at cultivation, na hindi magkatugma. Gayunpaman, bibigyan mo siya ng mga dekalidad na espiritual na materyales, siya sa edad na ito, imposibleng magkaroon ng ganitong antas ng paglilinang. Lalo na si Zuanming, na isang throwback lamang sa kanyang mga ninuno. Sword God, bukod sa bigyan ito ng masarap na pagkain, dapat gumamit ka ng ilang espesyal na paraan upang linangin ang batang ito, tama ba? Chapter 3426 Magkamag-anak tayo. Pagkatapos ng lahat, ang lumang pagong ay isang matandang pagong, at ito ay tumama sa kuko sa ulo. Bumulong si Ye Fan sa kanyang puso, at tumingin kay Su Qingzhou. Kung ilalabas o hindi ang walang salita na libro, syempre, depende sa kahulugan ng babae. Ang Patriarch ay may magandang paningin, sa katunayan, si Momo ay nagsasanay sa mga banal na kasulatan ng aming Xuanming clan. Nag-isip sandali si Su Qingzhou, at pagkatapos ay tumawag ng isang itim at puting kasulatan. Ito ay, Heto Luoshu. Who knows, bulalas ni Zuanmi sa isang iglap. Kahit na matapos ang ilang panahon, ang hari ng Xuanming, na matagal nang nakasanayan na makakita ng hindi mabilang na mabagyong alon, ay nabigla sa sandaling ito. Mapa ng ilog. Luoshu. Noong si Ye Fan ay nasa Earth, nahulaan niya kung ang Wordless Heavenly Book ay ang dalawang kayamanang ito sa mga sinaunang alamat. Hindi kaya. Katawan ba talaga ni Heto Luoshu? Sa katunayan, ang pagkaunawa ni Su Qingzhou sa Wordless Book ay isang napakaliit na bahagi lamang. Patriarch, kilala mo ba sila? Biglang ikinalat ni Zuanmi ang Snowman Incarnation, at ang katawan at si Zuan Yi ay sabay na ibinaba ang malaking ulo. Kilalanin ang mga ninuno. Mga ninuno. Nagkatinginan sina Ye Fan at Su Qingzhou, anong nangyari? Patriarch Zuanmi, sa tingin mo ba? Ang Wordless Heavenly Book ay ninuno mo. Itinaas ni Zuanmi ang kanyang ulo pagkaraan ng ilang sandali at sinabing, si Heto Luoshu ay ang sinaunang Diyos na si Foxy, na nilikha ng ating mga ninuno sa Xuanming. Ang Lingshu. Pwede ba? Nakita ni Foxy ang likod ng pagong na nakalabas sa tubig. Ganyan niya naintindihan ng Luoshu. Ang pagong na iyon. Oo, ang Zuanming na iyon, ninuno mo ba? Hindi mapigilan ni Ye Fan na matigilan. Ang Celestial Book ba na ito ay ang kabaong ng mga ninuno ni Xuanming? Ang Celestial Script sa iyong bibig ay ang Heto Luoshu. Ang mga ito ay batay sa mga espiritual na kayamanan ng Taijun Middle School, at ang mga ito ay dalawang banal na bato ng isang yin at isang yang.
Si Foxy, upang pasalamatan ang ating ninuno sa Xuanming, ay tinulungan siyang maunawaan ang Yin Yang Dao, at nilikha ang espiritual na kayamanan na ito para sa ating mga ninuno. Sa Heto Luoshu, ang primordial spirit ng ating ninuno ay walang kamatayan, at ang dalawang aklat mula sa langit, na ito ay maaari ding ituring bilang mga ninuno ng 10,000 aklat. Nakaramdam ng kaunting emosyonal sina Ye Fan at Su Qingzhou. Ang espada ng Taichu, nakilala bilang unang espada sa 5 Tai. Ang Wordless Heavenly Book ay talagang ang pinakaunang aklat ng 5th Tai. Ang dalawang master ng pagsulat at espada, isang literary at isang martial arts, ay nasa kamay ng dalawa. Isang pakiramdam ng pagmamalaki, na tumatagos sa puso ng mag-asawa. Sa pagtingin sa walang salita na kasulatang ito, naramdaman ko rin ang dakilang karunungan ng mga sinaunang Diyos. Pero naalala ko, parang ang mapa ng ilog ay galing sa Dragon Horse. Sabi ni Ye Fan, Dragon Horse. Emph. Iyon ay ang matinding pakikipaglaban sa Dragon Horse, at magkabilang panig ay nagdusa, na ang ating mga ninuno ay namatay ng bata pa. Gayunpaman, ang pamilya Longma ay hindi nagmana nito sa kalaunan, ngunit ito ay ibinalik. Hinawakan ni Su Qingzhou ang banal na kasulatan sa kanyang kamay at sinabi, hindi ka taka-taka, ito ang magiging kayamanan ng angkan ng Xuanming, hindi ka taka-takang magbibigay din ito sa akin ng labis na pagpapahusay sa akin at kay Momo. Kaya ang boses sa loob ay ang ninuno ni Xuanming. This a girl, maglakas loob na tanungin ang iyong pangalan. Napakagalang ni Xuanmi. Su Qingzhou. Miss Su, dahil kinikilala ka ni Heto Luoshu bilang master, nangangahulugan ito na kinilala ka rin ng aming mga ninuno, at miyembro ka ng aming Xuanming. Ngayon ang eroplano ay nababagabag, ikaw kung makatagpo ka ng anumang problema, maaari kang pumunta dito, at ang aming Xuanming clan ay dapat naganap na suportahan. Sina Xuanmi at Xuanyi ay parehong yumuko, kahit na medyo gumagalang. Tuwang-tuwa si Ye Fan, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng kaunting kaima-himalang epekto ang gayong pagliko. Tuwang-tuwa rin si Su Qingzhou. Sa ganitong paraan, kahit papaano ay kaya niyang manalo sa Xuanming clan, at sigurado siya. Asawa, bakit hindi ako pumunta at kausapin si Patriarch Xuanmi? Tingnan natin kung makakapagtanim tayo ng mga puno. Huwag. Huwag mag-alala. Nagmadali si Ye Fan ng boses para pigilan siya, hindi pa oras. Sumimangot si Su Qingzhou, ang voice transmission ay nagtanong, kung gayon, ano pa ang gusto mo? Malakas na sinabi ni Ye Fan, Patriarch Xuanmi, talagang nabuksan ito ang aking mga mata ngayon, at lubos na pinarangalan ang aming mag-asawa. May ganoong relasyon. Hehe, oo, kanina ko pa ito hinahanap, ngunit hindi ko inaasahan na ang kinaroroonan ni Heto Luoshu ay nasa Miss Su. Paano maghihintay si Xuanmi na makuha ito? Ang Wordless Heavenly Book ay hindi lamang wala sa Taishi, kahit sa Teiso, kundi sa Taiji sa mga sulok ng mga sulok. Ngayon, malaki ang naitulong sa amin nina Patriarch Xuanmi at Senior Xuanyi. Dahil alam naming ayos lang si Momo, magaan ang pakiramdam namin. Sa totoo lang, kamakailan lang, dahil kina Titan at Hongmeng, nag-aalala rin kami sa magiging retreat namin. Mukhang kahit papaano ay maaari nang magkaroon ng bahay si Momo dito, at nalutas na namin ang isang problema. Sabi ni Ye Fan na may emosyon. Titan, Hongmeng, Sword God, ano ang sinasabi mo? Si Xuanming ay halatang hindi katulad ng angkan ng Suzaku, siya ay may kaalaman. Agad na nagdagdag ng gasolina si Ye Fan sa banta ng Titan at ng Dark Matter World, pati na rin ang posibilidad na masangkot si Hongmeng sa digmaan. Kahit na narinig ko mula sa mga ninuno na ang mga Titan ay maaaring hindi ang lahi ng ating mundo, hindi ko inaasahan na ito ay napakadelikado. Kung talagang dumating sa oras na kailangan nating lumaban, ang ating Xuanming family ay tiyak na susunod sa Sword God at Sumis, tumayo ng magkasama. Same time na sumang-ayon si Xuanmi. Naantig si Ye Fan, Patriarch Xuanmi. Handa ka talagang dalhin ang pamilya Xuanming para labanan ang banta ng Dark Matter World sa amin. Itigil ang pagsasabuatan ng Titan. Bagaman malakas ang mga Titans, ang aming pamilyang Xuanming ay hindi natatakot. Sila, kung gusto nilang sirain ang ating mundo, natural na gustong itigil ito. Ye Fan ay kumakatawan sa sangkatauhan at libu-libong mga inosenteng buhay, salamat sa pamilya Xuanming para sa kanilang malalim na katwiran. Malakas na sinabi ni Ye Fan, Patriarch, handa kang tapusin ang gayong tipan, hindi ko kayang tretuhin ng masama ang ganoong mahal na kaibigan. Well, Xuanming Patriarch ni, huwag mag-atubiling magtanong. Maaari kang humingi ng anumang hiling na gustong matupad ng iyong Xuanming clan. Nanliit ang magagandang mata ni Su Qingzhou, at bigla niyang naintindihan ang intensyon ng lalaki. Su Qingzhou ren hindi ko napigil ang matawa, ngunit nang maisip ko iyon, seryoso ang asawa ko, at medyo marunong siyang magkalkula. Sword God, masyado kang magalang, ito ang dapat gawin ng ating Xuanming family, hindi mo kailangang gawin ito. Patriarch Xuanmi, minamaliit mo ako ng ganito. Noon, si Xuanxia, ang hari ng Suzaku, ay humiling sa akin ng lahat, at binigyan pa ako ng Suzaku feather para ipatawag ko ito anumang oras. Huwag mo akong maliitin bilang tao. Natawa si Ye Fan Shishiran. Ano?
Nakikiusap si Zhu Wansha na gawin mo. Bigyan ka ng vermilion bird feather. Natural lang yan, paano ako magsasalita ng kalokohan tungkol sa ganitong bagay? Nagkibit balikat si Ye Fan. Sa wakas ay naging seryoso ang mga mata ni Zuan Mi, at ang kanyang puso ay nabigla. Talaga bang may ganoong kalaking enerhiya ang taong emperador na ito? Patriarch, ikaw at ako ay magkaibigan na, maaari kang humingi ng anumang kahilingan, hanggat kaya ko, ito ay sa pilitin. Okay. Sa wakas ay naantig si Zuan Mi, dahil ito ang kaso, ang aming pamilya Xuanming ay may problema. Sana ay makatulong ang Sword God. Sabihin mo lang, magkamag-anak tayo. Huwag kang magalang sa akin. Sabi ni Ye Fan sa mapagbigay na tono. Ang maliliit na lalaki sa tabi ni Xiao Jin at ang iba pa ay natigilan. Kamag-anak ba ito? Ang may-ari ng bahay ay talagang makapal ang balat. Kabanata 3427 ang ulo ng pamilya. Saglit na nag-isip si Zuan Mi, at sinabi sa medyo nahihiyang tono, sa totoo lang, ang aming Xuanming clan ay medyo strapped. Mahirap. Kulang sa pera. Pera. Maaari mong sabihin ang parehong bagay, ngunit higit sa lahat, ang kulang sa atin ay espiritu. Mga materyales, o sa madaling salita, mga materyales sa pagsasanay. Kakaibang nakinig si Su Qingzhou, Patriarch, sa lakas ni Xuanming, paano sila nagkukulang ng mga ito. Walang alam si Miss Su, gusto ng pamilya naming Xuanming na tumahimik, hindi sa mahilig siya sa mga di pagkakasundo, at ang ugali niya ay halos, mas pinipigilan. Ang aming pamilya, noong nakaraan, ay mahilig matulog at hindi mahilig magpalipat-lipat, kaya hindi tulad ng ibang mga banal na hayop, sila ay naghahanda ng iba't ibang mga materyales sa pagsasanay para sa kanilang sarili. Nang marinig ang mga salita ni Zuan Mi, hindi napigilan ni Ye Fan ang pagtawa. Kung tuwirang sabihin, si Zuan Ming ay masyadong tamad at masyadong Buddhist. Maliban na lang kung ang ibang mga lahi ay nakapasok sa kanilang teritoryo at ang ilalim na linya ng mga prinsipyo ay kasangkot, kung hindi, hindi sila mag-abala na, nakawan. Hindi banggitin, tulad ni Suzuko, nagtatanim ng mga espiritual na materyales ng mag-isa, o gumagala-gala, naghahanap ng mga materyales sa paglilinang. Naging dahilan din ito na ang angka ng Xuanming ay mas kaunti kaysa sa Suzuko at Baiho, dahil mahirap palakihin ang kanilang mga sarili, at karaniwang umaasa sila sa mabagal na pagtulog upang madagdagan ang kanilang paglilinang. Paano magkakaroon ng puhunan upang mapalaki ang mga anak? Bilang karagdagan, ang sinaunang God Realm ay puno na ng mapaniil na kapangyarihan, at talagang kinailangan ni Zuanming na pumunta sa isang malayong lugar kung gusto niyang magkaroon ng kita. Ngunit sa ganitong paraan, may isa pang contradiction: sino ang magbabantay sa teritoryo? Kung magpapatuloy ang mga bagay na tulad nito, ito ay magiging isang mabisyo na bilog, at ang pamilya Xuanming ay magiging higit na mahirap. Hindi ko alam, makakapagbigay ba ang Sword God ng ilang training materials? Para magkaroon ng kumpiyansa ang ating clan na lumago at umunlad, at huwag hayaang patuloy na bumaba ang bilang ng parehong clan. Nagkunwaring nahihiya si Ye Fan at kumunat ang noo, ang Patriarch, ng may buong paggalang, upang matugunan ang mga pangangailangan sa paglilinang ng mga nangungunang Divine Beast tulad ni Zuanming, ang mga mapagkukunan. Natatakot ako na kakailanganin ito ng malaking halaga. Mapait na ngumiti si Zuanmi, eksakto. Natatakot ako na ang daan-daang milyong tao na cultivator ay kumonsumo ng kasing dami ng isa sa aming mga Zuanming practitioner sa loob ng isang taon. Lalo na para kay Zuanming na nasa hustong gulang na, aabutin ito ng isang buwan. Hey, sumipsip si Ye Fan ng malamig na hangin. Bagamat alam kong nagsusunog ng pera, ang malalaking tao na ito, hindi ko inaasahan na ganito pala ito kalupit. Sa gayong pagbabago, ang isang nasa hustong gulang na si Xuanming ay nangangailangan ng halos bilyon-bilyong tao na monghe upang suportahan ito. Siyempre, kung ito ay na-convert ayon sa kapangyarihan ng labanan, ito ay talagang parehong ratio. Hindi nakakagulat na napakahirap mo, Patriarch Zuanyi, hindi madali para sa iyo. Kahanga-hanga ang hitsura ni Ye Fan. Sword God, kung masyadong nakakahiya, hindi mahalaga, ang kompetisyon ng mga bagay ay natural selection. Mayroon kaming maliit na bilang ng mga Divine Beast, at mas maliit na bilang ng Xuanming. Ito rin ang batas ng kalikasan. Matagal na rin itong nakita ni Zuanmi, hindi ito. Ang maaaring kontrolin ay isang problema na hindi kayang lutisin ng mga Xuanming patriarchs ng lahat ng dinastiya. Sa kaharian ng sinaunang mga Diyos, ang mga mapagkukunan sa kaharian ng Xuanming ay patuloy na bumababa, at ang bilang ng Xuanming ay lalong nagiging kakaunti. Hindi kataka-taka. Sinabi ni Zhu Wansha na kinuha ng pamilya Xuanming ang kanilang teritoryo. Hindi ako naniniwala noon, ngunit ngayon tila kailangan na talagang lumawak ang pamilya Xuanming. Bulong ni Ye Fan sa sarili. Ano ang sinabi ni Zhu Wansha, ngunit Xuanhai? Tanong ni Zuanmi. Eksakto, pagkatapos kong marinig ang tungkol dito, pumunta muna ako sa Xuanhai para hanapin ang figure ng mga maharlika, sabi ni Ye Fan. Ang Xuanhai na iyon ay ang teritoryong napanalunan sa labanan noon, kaya talagang hindi kayang matalo ni Zhu Wansha, at iniisip pa rin niya ito.
Malungkot na sinabi ni Zuanmi, kung hindi dahil sa kakulangan ng isang mas magandang lugar ng pagsasanay, hindi ko nahahanapin ang Xuanhai, ang primordial na kapangyarihan at ang mga reserba ng espiritual na materyales doon ay talagang katamtaman. Ngayon si Xuanhai Gui Xuanyi at iba pang miyembro ng parehong angkan ay nagbabantay, ngunit sa katunayan, halos hindi sapat para sa ilan sa kanila na mapanatili ang regular na pagtatanim. Napakaunawang sinabi ni Ye Fan, habang nagsasanay ka, mas maraming espiritual na materyales ang kailangan mo, at mas kaunti ang mga lugar na makakapagbigay kasiyahan sa iyong pamilyang Xuanming kapag umalis ka sa kaharian ng mga sinaunang Diyos. Oo, kaya kung talagang nahihiya ang Sword God, hindi mahalaga, wala kaming masyadong pag-asa. Kung tutusin, ikaw ang emperador ng sangkatauhan, kailangan mo munang alagaan ang sangkatauhan. Casual na sabi ni Zuanmi. Sa katunayan, bagamat tila magalang sina Zuanmi at Zuanyi, sa kaibuturan nila, naramdaman pa rin nila na imposible para sa mga tao na tulungan si Zuanming na malutas ang kanyang suliranin. Sa kasamaang palad, sa aking wordless book, ang kapangyarihan ng Xuanming ay sapat lamang upang suportahan si Momo. Kung hindi, matutulungan ko pa rin ang lahat, sabi ni Su Qingzhou. Hehe, Miss Su, kahit na si Heto Luosio ay maaaring gumawa ng kapangyarihan ng Xuanming dahil sa relasyon ng ating mga ninuno, ngunit hindi lahat ng Xuanming ay maaaring makapasok sa kayamanang ito. Itong maliit mong lalaki ito ay dahil pinapayagan ito ni Heto Luosio na makapasok dahil kinikilala ka nito bilang master mula sa puso. Natatakot ako na mahirap para sa ibang Zuanming na kilalanin ka bilang master. Sabi ni Zuanmi. Natigilan si Su Qingzhou, at masuyong tumingin sa maliit na pagong sa kanyang mga bisig, at hinawakan ang likod nito. Naglakad pabalik-balik si Ye Fan saglit, at tila nahihirapan. Biglang, tila nagkaroon ng ideya si Ye Fan at sinabi kay Su Qingzhou, asawa. May ideya ako. Natigilan si Su Qingzhou, ano? Unawain, sa loobin. Hindi talaga alam ni Su Qingzhou kung ano ang iniisip ng lalaki, kaya hindi niya maiwasang mag-isip. Ngunit sa sandaling ito, nagbago ang mukha ni Ye Fan at malakas siyang samaway. Opinyon ng isang babae. Natigilan si Su Qingzhou, parang wala siyang sinabi. Su Qingzhou, karapat-dapat ka ba sa ganitong pagkakakilanlan ni Xuanming? Karapat-dapat ka ba sa kabaitan at pagtitiwala ni Patriarch Zuanmi? Sa harap ni Patriarch Zuanmi, kung hindi ka tumulong sa pag-iisip ng paraan, nahihiya kang magpadala ng boses at sabihin sa akin. Mga katangahang salita. Ang ekspresyon ni Ye Fan ay labis na nadismaya, at umiling siya ng may panghihinayang, tinatrato ng pamilyang Xuanming ang isa't isa ng may katapatan. May kakayahan tayong tulungan sila, kaya paano tayo magiging mademo? Higit pa rito, ang pamilyang Xuanming ay mga nangungunang hayop na may ulo at mukha. Makakasama pa ba sila ng ating sangkatauhan? Nakakahiya. Napabuntong hininga si Ye Fan, iniyuko ang kanyang mga kamay kay Zuanmi, at sinabing, Patriarch, huwag kang mag-alala, ang bagay na ito ay nasa akin, kahit na ang aking pamilya ay tutol dito, gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan ang pamilyang Xuanming. Su Qingzhou pakiramdam na naagrabyado, gusto kong talunin ang isang lalaki. Bagamat alam niyang sadyang hinihiram siya ni Ye Fan para ipakita ang kanyang mabuting hangarin at ang kanyang malaking sakripisyo. Ngunit gayon paman, kumusta? Kung hindi dahil sa mabilis niyang reaksyon, akalain niyang may neuropathy siya. At saka, bakit dapat maging mabuting tao ang isang lalaki at hilingin sa kanya na maging masamang tao? Asawa, bumalik ka at gawin mo ang lahat ng gusto mo, bigyan mo ang iyong sarili ng mukha. Makipagtulungan. Ang voice transmission ni Ye Fan sa oras na ito. Huminga ng malalim si Su Qingzhou, ang kanyang ekspresyon ay malamig at mabaho, ngunit siya ay nagpapanggap o nagpapakita ng kanyang tunay na nararamdaman. Hindi ako para sa iyo, para sa pamilya natin. Inilalabas mo lahat ng magagandang bagay, ano ang gagawin natin sa hinaharap? Tumahimik ka. Muling napag-alitan ni Ye Fan, hindi katakatakang sinabi ng pantas na babae at kontrabida lamang ang mahirap yang Ye, maikli ang iyong paningin. Napagdesisyonan ko na si Patriarch Zuanmi sa bagay na ito, hindi mo na turn para sabihin ang totoo. Tuwang-tuwa si Ye Fan, sa wakas. Sa wakas ay nalampasan ko na ang aking pagkagumon sa pagiging ulo ng pamilya. Parehong natigilan sina Zuanmi at Zuanyi. Ano kaya ang sikreto kung bakit naging malakas ang pag-aaway ng dalawang ito? Kabanata 3428 mga bodyguard at manero. Ang dalawang ito ay hindi ordinaryong tao, maaari ba silang magkaroon ng ganoong pag-aaway, mayroon ba talagang magandang balita? Sa pananabik, magalang na sinabi ni Zuanmi, Sword God, Miss Su, hindi ba sinasaktan mo ng iyong asawa ang kapayapaan dahil sa amin? Anong klaseng solusyon yan? Pwede mo munang sabihin sa amin, pakinggan natin. Hindi pa huli ang lahat para pag-usapan ulit. Hinubad ni Ye Fan ang Yantian ring at sinabing, sa totoo lang, may universo sa aking singsing. Maraming bagay ang hindi ko maintindihan tungkol sa mundo sa loob. Ngunit kung walang aksidente, ang mundo sa loob ay makakatulong sa pamilya Xuanming na malutas ang lahat ng problema. Itong singsing. Saan nanggaling? Tanong ni Zuanmi. Patriarch Zuanmi, sigurado ka bang hindi mo ilalabas ang usapan natin dito?
Seryosong tanong ni Ye Fan, na para bang isa itong malaking sekreto, kaya kailangan niyang maging maingat. Huwag mag-alala, Sword God, sa Beiming, walang gustong magnakaw ng impormasyon, kasama ang sinaunang babaeng insekto ng ika-6 na kaharian. Tumango si Ye Fan, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo, ang singsing na ito ay World 3, ibigay ito sa akin. Ang ekspresyon ni Su Qingzhou sa gilid ay matigas, at halatang ninakaw ito mula sa Jinwu clan. Ngunit sa totoo lang, hanggat nakita niya ang World 3 sa Yantian Ring, tiyak na hindi ito pagdududahan ni Zuanming. World 3. Nagulat sina Zuanmi at Zuanyi nang marinig nila ang tunog. Maging ang mga sinaunang hayop ay puno ng pagkamangha sa puno ng mundo, iyon ang tunay na Diyos. Sword God, kamag-anak ka ng World 3. Binigyan ka rin itong singsing na may espasyo. Oo, hindi lang iyon, ang katawan ng World 3 ay naiwan din sa singsing na ito. Ano? Ang dalawang estatwa ng Xuanming ang nasiglahan kaya kinailangan nilang iwaksi ang balat ng pagong. Nakangiting sabi ni Ye Fan, kung hindi kayo naniniwala sa akin, maaari kitang isama para makita ito, at maipapaliwanag ko sa iyo kung paano kumuha ng mga materyales sa pagsasanay. Siyempre, hindi ko pipilitin. Yung singsing ko, baka biglaan. Si Zuanmi at Zuanyi ay talagang medyo napahiya. Bagamat hindi sila natatakot kay Ye Fan, nag-aalala rin sila kung anong uri ng bitag ang kanilang nahuhuli. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito ng mabuti, nakilala ng kanilang mga ninuno si Su Qingzhou, kaya hindi sila dapat dayain ng asawa ni Su Qingzhou. Higit pa rito, halos mag-away silang dalawa tungkol dito, at ang Sword God ay napakaingat. Kung hindi sila pumunta, ang relasyon ay mag-freeze pagkatapos nito. Nasaan ang Sword God? Ang ganitong uri ng kawili-wiling bagay ay nauugnay sa kinabukasan ng aming pamilyang Xuanming, kaya natural na pupunta ako upang makita. Zuanyi, nagbabantay ka sa labas, sasama ako sa Sword God. Kasabay ng pag-uutos ni Zuanmi, lihim siyang nag-transmit ng isang boses, kung hindi ako lalabas ng huli, diretso kong tatapakan si Kyushu at huhulihin ang lahat ng miyembro ng pamilya ng Sword God. Naiintindihan, Patriarch, tahimik na kinuha ni Zuanyi ang utos. Gaano man kabait ang relasyon, ang Xuanming clan ay hindi pa rin lubos na magiging komportable sa mga tao. Hindi nagtagal, kinuha ni Ye Fan si Zuanmi at pumasok sa Yantian Ring. Ngunit bago pumasok, kailangan pa ring magpaliit ni Zuanmi upang mahawakan ito. Ang mga banal na hayop ay hindi hinahamak ang mga tao sa kanilang mga buto, kaya sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na maaari silang mag-transform sa anyo ng tao, hindi sila masaya at mas gusto nilang panatilihin ang kanilang orihinal na anyo. Isang tao at isang pagong, pagkatapos pumasok sa mundo sa Yantian Ring, labis na nagulat si Zuanmi sa mayamang primordial power at iba't ibang aura. Ito, paano magiging napakalakas ng primordial power ng lugar na ito? Sinabi ni Ye Fangsan na walang kaparerekon, mayroong mga lilang sangkap sa lahat ng dako, na lahat ay may mataas na konsentrasyon ng mga mineral. Mag-isa si Ye Fan, kahit anong pilit niya, hindi siya makapagbukas ng maraming espasyo. Ngunit kung hindi dahil sa kanyang lakas, hindi mabubuksan ng mga ordinaryong monghe ang lupain. Hindi alam ni Zheng Chou kung paano palawakin ang mundo sa Yantianjia para masiyahan ang mabilis na umuunlad na sibilisasyon dito. Bilang isang resulta, si Zuanming talaga ang naghatid nito sa pinto mismo. Ang mga matandang pagong na ito, ang kanilang mga kuko, ang kanilang pangangatawan, ay dapat na pinakaangkop kung nais nilang maghukay ng mga butas at magbukas ng mga bundok. Patriarch Zuanmi, ipapakita ko sa iyo ang paligid. Agad na kinuha ni Ye Fan si Zuanmi at tumingin sa paligid sa sibilisasyon ng Chao clan. Umikot muli sa World 3. Nakita ni Zuanmi ang World 3 sa unang pagkakataon, naramdaman ang kapangyarihan ng simula, at lubos na kumbinsido. Sword God talaga ang pinili ng Diyos. Ang puno ng mundo ay pinapaboran mo. Talagang sinimula ni Zuanmi na ituring si Ye Fan bilang isang mahusay na nilalang sa pantay na katayuan, at ang kanyang mga mata ay naging napakagalang. Mapait nang umiti si Ye Fan, huwag mong sabihin iyan, tulad ni Patriarch Zuanmi, lahat ng ginagawa ko ay para lang sa kapakanan ng aking pamilya, mga angkan, at mas mabuting buhay, hindi ba? Oo. Naantig si Zuanmi at natagpuan ang mga kaibigan. Sa wakas, dinala ni Ye Fan si Zuanmi sa hangganan ng kalawakan. Matapos gamitin ang panlabas na paglabas ng katawan upang masira ang layunin ng espada, pagkatapos masira ang isang piraso ng purple substance, isang mataas na konsentrasyon ng aura ang patuloy na inilabas. Noon lang naintindihan ni Zuanmi ang tinutukoy ni Ye Fan bilang, walang katapusang espiritual na materyal. Sa totoo lang, kung ito ay ang ating sangkatauhan, ang lugar na ito ay talagang ang ating pinakamahusay na kanlungan. Ngunit ang pamilya Xuanming, dahil tinatrato nila ang isa't isa ng may katapatan, hindi ako pwedeng maupo at manood. Kung payag si Patriarch Xuanmi, malaya niyang madadala ang pamilya Xuanming sa mundo ng Yantianjia. Pagkatapos nito, hindi lamang mga tao ang aming tahanan ay tahanan din ng pamilya Xuanming. Tuwang-tuwa si Zuanmi, dapat ba tayong maging malaya na pumunta at umalis sa mundong ito? Siyempre, ngunit,
Ang mga mineral na ito ay kailangang minahan mismo ng pamilya Xuanming. Pagkatapos ng lahat, walang masyadong malalakas na tao na maaaring hukayin ng mga tao. Binasag ni Xuanmi ang isang piraso ng purple material gamit ang isang alon ng kanyang paa. Sword God rest assured, masisiguro kung si Xuanming, na pumasok, ay tiyak na magiging sapat sa sarili at hindi makakasama sa mga tao. Makakasama tayong mabuhay ng mapayapa. Natuwa si Ye Fan, sabihin mo lang. Ang mga pagong na ito ay tiyak na makakapag-ukit ng mas maraming espasyo. Hindi lamang ang mga nangungunang mythical beast ay ipinakilala bilang mga bodyguard, kundi pati na rin ang isang malaking bilang ng mga nangungunang miners. Tulad ng para sa natupok na espiritual na material, ito ay orihinal na hindi magagamit, at labis na nasayang. Kahit na ang pagpapadala kay Xuanming ng ilang espiritual na damo kasama ang pamilya ni Chao ay ganap na walang problema. Kung balang araw, ang Yantian Ring ay kasing laki ng universo, maganda iyon. Kung masasabi iyan ni Patriarch Xuanmi, natural na naniniwala ako. Biglang may naalala si Ye Fan, at tinapik ang kanyang noo, tama. May isa pang magandang bagay, baka kailanganin ito ng pamilya Xuanming. Hiniling ni Ye Fan kay Xuanmi na maghintay sandali, pagkatapos ay tumakbo sa Cyanwood City at natagpuan si Xiao Ziner na gumagawa ng alchemy. Ziner, magdala ka ng isang bote ng Yuanji Peel, at pagkatapos ay maaari kang sumama sa akin. Si Xiao Ziner ay naglabas ng isang bote at ibinigay sa kanya, ano ba, mayroon pa akong 2 hurno na kailangang pinuhin. Huwag kang mag-alala, mayroon kang mahalagang gawain. Siya nga pala, mula ngayon, tatawaging Yuanji Peel, lang ang tabletang ito, at nakansela na ang salitang Phoenix. Bakit? Bakit hindi ka matawag na Phoenix? Good Ziner, makinig ka lang sa akin, kahit papaano, sa harap ni Xuanming, hindi ka matatawag na ganyan. Xuanming. Medyo natulala si Xiao Ziner. Matapos ipaliwanag ni Ye Fan kay Xiao Ziner ang lahat, bumalik siya sa Xuanmi. Patriarch Xuanmi, ito ay Yuanji Peel. Ang aking pinagkakatiwalaan ay napakahusay sa alchemy. Ang ganitong uri ng tableta ay maaaring lubos na mapabuti ang kahusayan ng paglilinang, at maaaring pahintulutan ng pamilya Xuanming na lubos na paikliin ang oras ng paglaki. Napatingin si Xuanmi kay Xiao Ziner nang hindi inaasahan, maaaring ang babaeng ito ay ang Emperor level na Fengyan controller. Nakita ko na ang Xuanmi Patriarch, oo, itong Feng. Si Yuan Jidan ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga taong monghe, hindi alam mo ba kung ito ay gagana para sa pamilya Xuanming? Sabi ni Xiao Ziner. Si Xuanmi ay kumbinsido sa mga salita ni Ye Fan sa sandaling ito, kaya mabilis siyang kumuha ng isa at sinubukan ito mismo. Pagkatapos gamitin ito, tuwang-tuwa si Xuanmi. Okay. Napakalakas na medicinal peel. Maaari nitong mapabilis ang pagsipsip ng primordial power. Ito. Sa ganitong paraan, ang ating batang si Xuanming ay makakaabot ng adulthood milyon-milyong taon na ang nakaraan. Tumawa ng malakas si Xuanmi. Miss Ziner, ang iyong Yuanji Peel ay talagang nakatulong ng malaki. Maaaring gamitin ito ng pamilyang Xuanming, kaya gagawin ko ito para sa iyo sa hinaharap. Bagamat mayabang si Xiao Ziner, napakamayabang niya sa pinuno ng pamilya Xuanming. Mas magalang pa. Iyan ay labis na nagpapasalamat. Si Xuanmi ay nababaliw sa tuwa. Patriarch Xuanmi, sa totoo lang. Si Ziner ay pumunta sa iyo sa pagkakataong ito, mayroon siyang maliit na hiling, iniisip ko kung matutupad ito ng Patriarch. Oh, anong wish? Magkapit-bahay na tayong lahat simula ngayon. Si Xuanmi ay nasa mabuting kalooban. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, gusto ni Ziner na isagawa ang kanyang apoy ng Phoenix sa isang napakalamig na lugar, kaya gusto naming hiramin ang Xuanhai ng maharlika. Iyon lang. Hindi ka panipaniwala si Xuanmi, hindi ito isang maliit na bagay. Sa napakagandang lugar gaya ng Yantianjia, at walang bayad ang pagkuha ng Yuanji Peel, umutod si Xuanhai. Si Xiao Ziner ay naliligaw. Kailan niya ito hiniling? Kabanata 3429 na may mga pagbabago. Noong una ay gusto niyang sabihin na gusto niyang hanapin si Xuanming bilang isang kalaban sa pagsasanay ng pakikipaglaban, isang lugar ng pagsasanay, ngunit hindi niya naisip iyon ng ganoon. Natural, nagmamadaling ipinadala ni Ye Fan ang tunog at hiniling kay Xiao Ziner na makipagtulungan. Kahit na ang babae ay tuwid, ngunit sa kaunting pagtutulungan, walang problema. Pagkatapos ng matagumpay na chat, bumalik sina Ye Fan at Xuanmi sa labas ng mundo. Kahit na si Xuanyi ay tila madaling nakikipag-chat kay Su Qingzhou, nagsasalita tungkol sa karanasan sa pagpapalaki ng sanggol ni Xuanming, ngunit sa katunayan, palagi niyang iniisip ang tungkol sa Patriarch. Nang makitang lumabas sina Xuanmi at Ye Fan na masayang nag-uusap, nabuhayan sila ng loob ng malaman na tapos na ito. Kung tutuusin, kung talagang lumaban sila sa lahi ng tao, kahit na ang lahi ng tao ay hindi kalaban ni Xuanming, masasaktan din ito si Xuanming. Xuanyi, pumunta ka para ipatawag ang mga kababayan ni Xuanhai, gusto kong ipatawag ang lahat ng mga kasama sa Beiming. Mula ngayon, ang aming pamilya Xuanming ay hindi nabababa dahil sa hindi sapat na mapagkukunan. Kung saan matatagpuan ang World Tree.
Ang Yantian World sa mundong ito ay ang ating bagong tahanan. Napakayabang ng pamumuhay kasama ang World Tree. Patriarch, kung malulutas ang problema sa mga materyales sa pagsasanay, ikaw ay magiging walang hanggang sage ng angkan ng Xuanming. Sinabi ito ni Zuan Yi, at mas natuwa si Zuan Mi. Ang dalawang malalaking pagong ay magkapatid sa iisang angkan. Hindi nagsasaya ngayon. Kinuha ni Ye Fan ang dalawang anak na babae na sina Su at Xiao at pumalakpak sa tagiliran upang ipahayag ang kanilang pagdiriwang. Palihim na bamulong si Ye Fan, boss ng World Tree, hihiramin ko ng kaunti ang iyong katanyagan, huwag kang magalit sa akin, babalik ako at bibigyan ka ng mas maraming organikong pataba. Dahil maraming Zuanming ang nanatili sa kani-kanilang teritoryo, napakaraming not in the flesh. Maraming Zuanming ang nag-inject ng sinag ng primordial spirit sa mga snowmen at ice sculpture, at nagmula sa lahat ng dako sa lahat ng uri ng kakaibang hugis. Siyempre, mayroon ding ilang Zuanming, dahil malapit sila, o may mga inayos na gawain, kaya lumapit ang pangunahing katawan. Pagkatapos ng isang oras na paghihintay, ang pamilya Xuanming ay karaniwang natipon. Sa harap ni Ye Fan at ng iba pa, mayroong 5 bagong adult na Xuanmangs, 2 juvenile Xuanmangs, at higit sa 2 dosina, lahat sila ay mga ice sculpture at snowmen. Sa pagtingin sa mga magarbong snowmen na ito, maraming tao ang hindi napigil ang matawa. Gayunpaman, kahit kakaiba ito, gumawa si Ye Fan ng kaunting kalkulasyon at nalaman na halos 30 Xuanming ang naruroon. Kung ang grupong ito ni Xuanming ay umalis sa mga sinaunang Diyos, malamang na hindi magiging problema ang pagpapatahimik sa mga Diyos at demonyo. Maliit pa rin ito ng angkan ng Xuanming, higit pa sa Shenlang. Kung magdadagdag sina Baiho at Suzaku, kung gayon ang kapangyarihan ng mahiwagang hayop na ito ay higit pa sa sapat upang labanan ang Titan. Emperor level Sword Intent, Emperor level Phoenix Flame. Narito ang mga kilalang bisita mula sa sangkatauhan. Napaka-interesante ng batang ito, paano siya magkakaroon ng aura ng Vermilion Bird King. Nang dumating si Xuanming, nalaman nilang may mga bisita, at lahat sila ay naglakad-lakad. Patriarch, ano ang problema? Tawagan mo kaming lahat. Ang kapayapaan ng 4 na dagat, maaari itong maging isang malaking bagay, hindi ba ito ay isang kakulangan ng mga mapagkukunan? Hindi ako maaaring pumunta upang hanapin ito. Oo, ito ang dapat gawin ng Patriarch. Mahigit 100,000 taon lang akong natulog at nagising muli. Tito, 3 milyong taon na akong hindi natutulog, at ayokong magbantay. Humanap ka ng kapatid na magba-shift para sa akin. Isang grupo ni Zuanming ang nag-chat. God, karamihan sa kanila ay malapit pa rin sa isa't isa. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Ye Fan, tamad talaga ang mga pagong na ito. Lahat, tumahimik. Tila naramdaman ni Zuanmi na nawala ang kanyang pagong, kaya mabilis niyang sinabihan ang kanyang angkan na huminto sa pagsasalita. Ang Sword God, ang emperador ng sangkatauhan, ay nagdala ng magandang balita kay Xuanming. Handa siyang ibahagi sa atin ang mundong ipinagkaloob ng World Tree. Sa paliwanag ni Zuanmi, ang pamilya Xuanming ay labis na nagulat at natuwa. Ibig sabihin ba nito ay hindi na natin kailangang maglakad-lakad at magkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng mga espiritual na materyales? Sa loob nito, hindi ako gigising ng Titan para matulog kapag dumaan ako. Medyo mahirap mag-drill ng butas mag-isa, pero minsan at para sa lahat, hindi masama. Siyempre, nagtanong din si Zuanming, bakit naniniwala ito, hindi ito isang scam. Sa oras na ito, ibinunyag ni Su Qingzu ang walang salita na kasulatan, at ang aura ng mga ninuno ni Xuanming ay ganap na nakumbinsi ang mga taong Xuanming. Kasabay ng katotohanang nasubukan na nila ang ilang Yuanji pills ng maaga, naramdaman ng mga taga-Xuanming na parang nakakuha sila ng kayamanan, at hindi makapaghintay na makipagtulungan kay Ye Fan. Sa huli, nagpasya si Zuanmi na hayaan si Zuanyi na pangunahan ang 5 adult na si Zuanming at 3 teenager na si Zuanming sa Yantian Ring. Eksakto mula sa 8 direksyon, buksan ang pattern ng mundong ito. Maghintay hanggang sa ito ay sapat na malaki, at pagkatapos ay hayaang makapasok ang mas maraming Zuanming. Sa hindi masyadong malayong hinaharap, bukod sa lupaing ninuno ng Beiming, na kailangang iwanan, maaaring iwanan ang ilan pang teritoryo. Sa Yantian Ring, natural na hindi maaapektuhan ni Zuanming ang Chao clan sa loob, at ang paggamit ng teritoryo ay planuhin. Si Xiao Ziner ay regular na magbibigay ng bahagi ng Yuanji Dan kay Zuanming upang matulungan ang kanilang mga anak na lumaki ng mas mabilis. Kapag naipatupad na, ang mundo sa loob ng Yantian Ring ay ganap na nagbago. 5 tradisyonal na malalaking lungsod, pati na rin ang 12-dosenang maliliit at katamtamang laki ng mga bayan, ang nanood sa 8 mahiwagang hayop, na nagmamadali sa 4 na direksyon, at silang lahat ay nagsimulang sumamba. Lalo na nang makitang muli na namang nabuksan ang mundong ito sa mas malawak na espasyo, tuwang-tuwa si Yu Chao. Nag-aalala sila noon, kung patuloy silang magpapalawak ng ganito, walang sapat na espasyo. Ngunit ang Lord of Creation Sword God ay hindi nagpakita ng mga himala sa loob ng mahabang panahon. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos ng paglikha. Ang Diyos ng swords ay nakahanap ng 8 Xuanming. Inimbitahan ba niya ang mga hayop na tagapag-alaga? Ang mga hayop ay nagbubukas ng espasyo, at mayroon tayong bagong lupain.
Ang Yu Chao clan ngayon ay hindi na ang grupong kilala ni Ye Fan noon, at hindi nila alam kung ilang henerasyon na sila. Hindi nila alam kung paano nagsimulang mamuhay ang kanilang mga ninuno sa mundong ito, at hindi nila alam na minsan sila ay nanirahan sa mga lugar tulad ng asul na ghost tent. Sila ay lubos na naniniwala na ang mundo sa loob ng Yantian Ring ay ang mortal na mundo, at ang labas ng mundo ay makalangit lamang. Paminsan-minsan, ang ilang mga immortal mula sa langit ay bumababa sa lupa at nagtuturo sa kanila ng ilang kaalaman. Ito ang mundong ginagalawan nila mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Sa araw na dumating ang 8 Xuanming, ito ay legal na itinalaga bilang 8 Gods Festival ng mga tao ng Chao Clan. Mamaya, sa araw na ito bawat taon, ang mga tao ay gagawa ng iba't ibang hugis ng Xuanming Feitian upang gunitain at pasalamatan ang mga Diyos. Si Bai Chenluo, bilang isang mensahero ng Diyos, ay hiniling sa tagapamahala ni Yu Chao na pumunta sa iba't ibang lugar upang planuhin ang mga hangganan ng teritoryo. Ang teritoryo ni Xuanming ay hindi maaaring pasukin ng kusa. Sa ilang mahahalagang lugar, ginamit din ni Xuanming ang kapangyarihan ng pagbubukas ng mundo para magtayo ng mga bundok. Malapit sa mga bundok na ito, inutusan ni Bai Chenluo na maglagay ng mga babala. Kaya, sa Yantian Ring, sa lahat ng direksyon, magkakaroon ng ilang pagong pattern sign sa gilid ng kalsada. Paalalahanan ng mga tao na imposibleng makapasa noon, at ang mga lalabag dito ay magdadala ng mga kahihinatnan. Kasabay nito, ang mga taong may angkan ni Chao ay maaaring magbigay pugay kay Xuanming kung gusto nila. Bagamat si Xuanming ay isang banal na hayop, tinatanggap din ang ilang masasarap na pagkain at ilang espiritual na materyales. Sa ganitong paraan, si Xuanming at ang Yu Chao clan ay magkakasuwato na mabubuhay. Ano ang nagpapaliwanag kina Ye Fan at Bai Chenluo ay medyo nagbago ang World 3. Kabanata 3430 Makati. Nang pumasok ang angkan ng Xuanming, ilang sentimetro ang paglaki ng World 3. Bagaman ito ay ilang sentimetro lamang, para sa World 3, bawat minuto at bawat sentimetro ay tumatagal ng napakahabang panahon. Anong nangyayari? Baka pumasok si Xuanming at nagbigay ng sustansya sa World 3. Nagtataka si Bai Chenluo. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, hindi ko pa alam, ngunit maaari kong subukan ang isang bagay. Pagkatapos gumugol ng isang araw at iset up ang pamilyang Xuanming, muling pumunta si Ye Fan sa Xuanhai. Sa oras na ito, si Xuanhai ay ganap na walang laman dahil umalis si Xuanyi kasama ang ilan sa kanyang mga nasasakupan. Matapos mahanap ni Ye Fan ang isla, ginamit niya ang longyan para piliting tunawin ang yelo na inilantad ang itim na permafrost. Pagkatapos maghukay, ang mga buto ng Feng Chiwo ay inilibing. Ayon kay Zhu Wanxia, sa pamamagitan ng direktang pag-iniksyon ng apoy, ang Feng Chiwo ay maaaring umusbong at lumaki. Gumamit si Ye Fan ng Dragon Flame para sumibol ang buto at mabilis na naging sapling. Nang malapit na akong huminto, nakita ko na sa sandaling mawala ang apoy ng saplang, agad itong nagpakita ng mga palatandaan ng pagkalanta. Nagmamadaling ipinagpatuloy ni Ye Fan ang apoy ng dragon, upang hindi matuyo ang puno ng phoenix. Sinusubukan na naman akong lokohin ng matandang pabo na ito. Ang Feng Chiwo na ito ay nangangailangan ng maalab na kapaligiran, ngunit tinitingnan ito ni Xuanhai na may matinding lamig at misteryosong yelo. Upang mapanatiling buhay si Feng Chiwo, dapat may mahanap na maglalagablab sa kanya. Buti na lang, nasa bahay ko pa si Ziner. Hindi natarante si Ye Fan, at hiniling kay Xiao Ziner na lumabas muli. Sa kritikal na sandali, hindi mo ba kailangang umasa sa aking tiyahin? Mabango Ye Fan, nakuha ko ba ang pinakamaraming kredito sa pag-imbita sa hayop sa pagkakataong ito? Humalukip-kap si Xiao Ziner sa kanyang harapan, na parang naghihintay ng papuri. Oo, baby Ziner, ikaw si Dinghai Shenzhen. Ang gulugod ng ating pamilya. Kung wala ka, ang sangkatauhan na ito ay mawawala na. Ganito ang babae, alam niyang masarap suyuan, pero mahilig lang makinig. Masayang itinapon ni Xiao Ziner ang isang maliit na bola ng apoy ng phoenix, na nagsimulang tumagos at sumunog sa itaas ng Feng Chiwo. Mula sa malayo, si Feng Chiwo ay direktang binalutan ng isang layer ng itim na ginto. Sige, huwag kang mag-alala, hanggat nabubuhay ako, patuloy na mag-aapoy ang apoy. Naiinggit na umiling si Ye Fan, hindi pa rin niya kayang paglaruan ang babaeng ito. Matapos matiyak na ligtas ang lahat, inilipat ang sword intent ni Ye Fan at bumalik sa teritoryo ng Suzaku clan. Malapit sa Wanglin ng 10,000 birds, naghintay si Zuyan ng may kaba. Nang makita ang pagbabalik ni Ye Fan, nagmamadali siya. Humakbang pasulong at nagtanong, Panginoong Diyos ng Espada, hindi ka ba napahiya ng mga matandang pagong na iyon? Wala akong sinabi. Ang mga mata ni Zuyan ay nagpakita ng pagkabigo, ngunit maaari lamang niyang maaliw, ang mga matandang pagong na iyon ay walang pakialam sa anumang bagay, sila ay nagmamalasakit sa kanilang teritoryo. Hindi sila masyadong matalino, kaya malayo sila. Kung ayaw mo ng kahit anong teritoryo, bantayan mo na lang ang mga pinakamalapit na lugar, imposibleng lumipat. Panginoong Sword God, hindi mo kailangang ma-depress masyado. Para magtanim ng puno, kahit na masaktan mo talaga si Xuanming, hindi mo ito magagawa.
Sa sandaling ito, ang boses ni Zhu Wanxia ay nagmula sa kailaliman. Sword God, dahil hindi mo matutupad ang aking kahilingan, kung gayon hindi mo na kailangan pang gumastos ng oras. Zhu Yan, magkita tayo. Si Zhu Wanxia ay halatang hindi nagulat. Nang ibinigay nito ang panukalang ito ay katumbas ng pagtanggi nito at ayaw makisali sa mga Titans. Sa orihinal, para sa pamilyang Suzaku, kahit na namatay ang ibang mga lahi, mabubuhay pa rin sila ng maayos, at hindi na kailangang manindigan para sa isang grupo ng mga mahihinang lahi. Sandali lang. Sabi ni Ye Fan na may mapaglarong ngiti, ate, sinabi ko lang na hindi madali ang buhay na ito. Pero hindi ko sinabi, hindi ko kaya, di ba? Natahimik si Zhu Wanxia. Binuksan ni Zhu Yan ang kanyang mga mata at tumingin kay Ye Fan ng may pagtataka. Lord Sword God, ikaw, hindi ka talaga nagtatanim ng mga puno, di ba? Nagkibit balikat si Ye Fan, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta sa liblib na isla sa dagat ng Xuanhai at makita mo mismo. Siya nga pala, si Zuan Yi, na nagbabantay kay Xuanhai, ay itinaboy ko. Para makapasok ka sa Xuanhai ng may kapayapaan ng isip, at walang makakapigil sa iyo. Tila nanginginig ang tono ni Zhu Wanxia, ikaw. Sandali. Habang nagsasalita, isang pulang ilaw ang kumikislap at nabasag ang espasyo. Malinaw na ipinadala si Zhu Wanxia mula kay Wang Lin patungo sa direksyon ng Xuanhai. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ginintoang pulang kinang ay nahulog mula sa langit, at ang nagliliyab na Suzaku Divine Fire ay namuo at nanimbalik sa laman. Ibinuka ni Zhu Wanxia ang kanyang mga pakpak sa hangin, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Ye Fan, puno ng hindi kapani-paniwala. Sword God, paano mo nagawa ito? Si Zuanmi, ang matandang pagong na iyon, ay hindi maaaring magnegosyo ng Luji. Ano ang ibinigay mo? Bakit, gusto mo rin? Humalukip-kap si Ye Fan sa harap niya. Sinabi ni Shi Shiren, eldest sister, nagawa ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Dapat mo bang tuparin ang iyong pangako? Ako ang hari ng angkan ng Suzaku, at gagawin ko ang aking sasabihin. Pero tutulungan lang kita. Para harapin ang kasalukuyang Titan Clan, kung may iba pang makapangyarihang kaaway sa Dark Matter World, o kung sumalakay si Hongmeng, wala itong kinalaman sa Suzaku Clan ko. Tumango si Ye Fan, ito ay makatwiran, pagkatapos ay naayos na. Ngayon masasabi mo na sa akin, anong klaseng deal ang ginawa mo kay Zuanmi? Napaka-curious ni Zhu Wanxia, anong uri ng malalaking benepisyo ang maaaring magbigay ng dahilan para isuko ng pamilya Xuanming ang Xuanhai? Wala ka bang pakialam sa pagtatanim ng Fengqiu? Eldest sister, kailangan mong mag-ingat sa pakikipagkaibigan. Magkaibigan na kami ngayon ni Patriarch Zuanmi dahil sinseridad nila ang isa't isa. On the other hand, what about you, eldest sister? I rescued your daughter sa simula, at muntik mo na akong patayin. Pagdating mo sa Taishi, gumawa ka pa ng trip para linlangan ang pamilya ko na si Xiaojin, at hayaan mo akong alagaan ang bata para sa iyo sa takot. Bilang resulta, kung hihilingin kong tulungan mo ako, tutulungan mo ang kalahati nito. Humihingi ako ng tulong sa iyo sa pagkakataong ito. Gumawa ka ng problema para sa akin, at hindi lang ako nagtanim ng Fengqiu, ngunit dinala ko rin ang Zuanhai sa iyo. Tinatanong ko sa sarili ko, Ye Fan, dahil may relasyon kami ng iyong anak. Para sa kapakanan ng aking pinagkakatiwalaan, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya sa iyong angkan ng Suzaku dahil sa katotohanan na maraming babaeng Phoenix sa aking mga pinagkakatiwalaan. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang aming pamilya ay walang utang sa iyo ng kalahating sentimo. Ngayon, panganay na kapatid, kung bubuksan mo ang iyong bibig, kung gusto mong sabihin ko sa iyo, anong mga benepisyo ang ibinigay mo kay Patriarch Zuanmi? Bakit? Ito ay nakalat sa lahat ng antas ng pamumuhay upang hatulan at hatulan. Ito ba ang dapat na taglayin ng isang marangal na hari ng Suzaku? Tao man o isang Diyos, kailangan mong maging makatwiran. Tama. Kung tatanungin mo ako, kailangan kong sabihin sa iyo, iba ba yun sa isang magnanakaw? Why waste your time when you and I started? Hindi ba mas mabuting mag-away na lang? Si Zuyan sa gilid ay natigilan. Natigilan, lahat sila ay nagsimulang tumango sa kanilang mga ulo. Maging ang munting pabo, na nakakulong sa pader ng enerhiya, ay tumango-tango na parang tinutusok ng manok ang kanin, na mukhang bigo sa kanyang ina. Ang dalawang kuko ng manok ni Zhu Wanxia ay nanginginig doon, ang kanyang mga mata na duguan ay puno ng kalungkutan, ngunit hindi siya mawala ng galit. Paano ito biglang naging isang walang kahihiyan, self-serving image? Sa tingin ko hindi ka Emperor-level sword intent, kundi isang Emperor-level na dila, tama ba? Hoy, ang daming awards. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, nag-uusap lang ako tungkol sa mga bagay-bagay. Huwag kang matuwa, ate, maaari tayong mag-usap kung kailangan mo. Tutal, ang transaksyon ko sa pamilya Xuanming ay may kasamang nakakagulat na sikreto. Hindi ko ito basta-basta masasabi. Nahok si Zhu Wanxia, at sa pangkalahatan, imposibleng lokohin siya ni Ye Fan. Gayunpaman, kinuha ni Zuanmi ang angkan ng Zuanming upang gumawa ng ganoong konsesyon, at ito ay labis na dapat alalahanin. Ito ay tiyak na hindi peke, ito ay talagang may malaking benepisyo. Pagtatapos ng kabanatang ito,
For more updates, click on the notification bell.